Ay ano ba yan? Isang sentimo lang. Jiang Yunfan, naglaro ka ng telepono habang oras ng trabaho? Nahuli ka sa akto? Multa ng 500. Zhang Xiaoyang, ikaw ang nagbigay nitong pulang sobre. Sinadya mo to. Tama ka? Gusto kong makita kung sino sa inyo ang naglalaro ng telepono sa trabaho. Pero ang aking benta sa buwang ito, natapos ko na. Isang set lang ang nabenta mo sa isang buwan. Iyon ba ang tinatawag mong lampas sa kwota? Imposible. Nakabenta ako ng 9 na set. Zhang Xiaoyang, ninakawan mo na naman ako ng benta, tama? Malinaw na hindi mo natapos. May nakakita ba sa inyo na nagnakaw ako? Zhang Xiaoyang, huwag kang masyadong mapang-abuso. Tigil na ang dakdak. Kung hindi mo maayos itong mga dokumento, huwag kang manakot ng tao. Hayaan mo na. Gawin mo na lang. Hindi mo siya kayang kalabanin? Sino pa naman siya? Ang asawa ng ating general manager. Siya ay isang taong umaasa sa asawa niya. Darating ang araw na magdurusa siya. Halika, mahal. Ay, napakasama mo. Hindi mo ba gusto na masama ako? Sandali lang. Babalik si Jiang Yunfan maya-maya. Ayos lang. Hindi siya agad makakabalik. Binigyan ko siya ng napakaraming trabaho. Halika na, mahal. Hindi na ako makapaghintay. Ano ang ginagawa ninyo? Xiaoyang, paano mo nagawang galawin ang asawa ko? Jiang Yunfan, anong pinagsasabi mo? Brownout sa bahay ngayon, si Jiang Xiao lang ang mabait na tumulong sa akin. Tama, tol. Mabait akong tumulong sa pag-aalaga sa asawa mo. Hindi ka man lang nagpasalamat. Bakit mo pa kami sinisiraan? Inalagaan mo hanggang kama, alagaan mo nanay mo. Tigilan mo na nga. Zhu Jie, kumakampi ka sa kanya. Sinasaktan mo ako? Akala mo ba tanga ako? Alam mo ba na may asawa na siya? Sige na. Dahil nakita mo na, wala na akong dahilan para itago pa. Totoong may asawa si Jiang Xiao, pero mas mayaman siya kaysa sayo na walang silbi. Maghiwalay na tayo. Pinaghirapan kong kumita ng pera para buhayin ka, ginamit mo ang pera ko para matulog sa iba, tapos sa huli, sisisihin mo pa ako na wala akong pera. Kaya nga sinasabi ko, basura ka lang, karapat dapat lang na nakawin ko ang kita mo. At pati asawa mo, ninakaw ko. Kung ako sa'yo, matagal na akong nagpakamatay. Zhang Xiaoyang, lumaban tayo? Ikaw na walang silbi? Maglakas loob kang lumaban sa akin? Mula ngayon? Kapag nakita mo ako, yumuko ka? Sige na, Jiang Xiao. Tigilan mo na ang walang saysay na pag-uusap sa kanya. Kanina nga, hindi pa kami nasiyahan. Bilisan mo at itapon mo ang walang silbing ito para makapagpatuloy tayo. Sige. Ako, ang marangal na tagapamahala ng listahan ng mga Diyos. Ang aking mga inapo ay ganito ang naging buhay. Mukhang kailangan kong tumulong para makaahon siya. Hindi pa pala ako patay? Maharlika, natay siyang Lao Jun. Neja. Anong klaseng tanga at otaku group ito? Nag-share ng red envelope si Giant Spirit God. Totoo man o hindi? Kung may red envelope at hindi ko kukunin, hindi ba ako baliw? Ha? Anong ginagawa ng power charm? Naku, saan galing to? Ang sino mang makakakuha nito ay magkakaroon ng walang hanggang kapangyarihan. Ito, totoo bang grupo ito ng mga Diyos? Bilisan ninyo at itapon na yang taong yan bago pa may makakita. Opo. Tigil. Bitawan mo siya. Aba, may tao pala. Umalis ka na bata. Kung hindi, isasama ka namin sa paglibing. Mga kapatid, sige, bugbugin ninyo siya. Ay, Anong nangyayari? Hindi kaya epekto na ito ng power charm? Talagang may banal na kapangyarihan akong nagpoprotekta ngayon. Sinasabi ko sa inyo, ako ay isang martial arts master, ang mga ordinaryong tao na tulad ninyo. Kahit 3 o 5 pa kayo, hindi ninyo ako kayang talunin. Ikaw na maliit na katawan lang, martial arts master ka pa diyan. Mga kapatid, patayin ninyo siya. Lahat kayo ay tapos na. Bata, maghintay ka. Eto, umalis na kaagad sila? Talagang epektibo nga ang power charm na ito. Kung totoo mang mga Diyos sila, hindi ba ako nakakuha ng malaking kayamanan? Sino pa ang mga ngahas na guluhin ako pagkatapos nito? Gising! Gising! CEO Xiao, asawa ni Zhang Xiaoyang. Ang ganda mo. Hindi kaya nagkaroon lang ng swerte ang hayop na Zhang Xiaoyang kaya nakakita ng ganitong kayaman at kagandang babae? Jiang Yunfan, ikaw na walang hiya ka.
Balak mo akong ikidnap? Hindi po, Ginang Xiao, wag mo akong pagbintangan. Nakidnap ka at ako ang nagligtas sa'yo. Nakuha mo pang magdahilan? Kung niligtas mo ako, dadalhin mo ako sa hotel? Sa tingin ko, may masama kang balak. Hindi, talagang nagpakabait lang ako sa hindi dapat. Ginang Xiao, katulad ka rin pala ni Zhang Xiaoyang. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ang asawa mo, nakipagtalik sa asawa ko, at sinaktan pa ako. Kaya binihag mo ako para lang makaganti kay Zhang Xiaoyang? Tama. Ang asawa mo, nakipagtalik sa asawa ko. Hindi ko ba pwedeng ikaw naman? May sakit ka ba? Si Zhang Xiaoyang nakipagtalik sa asawa ko, kaya makikipagtalik din ako sa asawa niya? Jiang Yunfan, bitawan mo ako. Sasabihin ko sa iyo, ako ang presidente ng Xiao Group. Kung gagalaw ka, tapos ka na. Sige, kung gayon, magpapakamatay tayo pareho. Ginang Xiao, wag mong sabihing hindi kita binalaan. Nagtaksi lang asawa mo at nakidnap ka? May kaugnayan iyan sa iyong kalabang kumpanya, di ba? Kung kumalat ang balitang ito, alam mo dapat kung paano kikilos ang iyong kalabang kumpanya, di ba? Hoy, pumapayag na ako. Ano? Ano mang gusto mong gawin ay pwede. Pero sa ngayon lang ito. Sasabihin ko sa'yo, kung pagkatapos ng ginawa natin ngayon, muli mo pang babanggitin ang nangyari, huwag mo akong sisihin kung handa akong magpakamatay kasama ka. Akala mo ba hindi ko kaya? Huwag kang mag-alala, ipinapangako ko, ito lang. Pero kung sa susunod ay babalik ka sa akin, hindi na, wala na akong pakialam doon. Ang nasisiyahan, tama ba? May red envelope na naman. Isang linya ang nag-uugnay, ang kapalaran ng 1,000 milya. Kapag nahawakan mo, siya na ang iyong minamahal. Kinakausap kita. Ano bang ginagawa mo? Ano ang sabi mo? Ano ito? Huwag. Xiao, Manager Xiao. Nakakainis. Kanina nang may passion, tinatawag mo akong sweetie. Ngayon, Manager Xiao. Jiang Yunfan, ang lupit mo. Xiao, Manager Xiao. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Xiao, Manager Xiao. Ikaw, anong balak mo? Bakit ka biglang nanlumo? Ilabas mo ang tapang mo kanina. Hindi, Manager Xiao. Kung ipagpapatuloy mo pa ito, baka hindi ko na kayanin. Hindi ko naman sinabing kontrolin mo. Hinihintay kita, bilisan mo. Ang mga bagay ng mga Diyos na ito ay talagang kamangha-mangha. Manager Xiao, huwag kang magtataka kung gayon. Anong nangyari sa akin? Ang aga mo namang nagising? Ikaw, Jiang Yunfan, hayop ka. Hindi, Xiaozong, ikaw ang kusang loob noong pangalawang beses kagabi. Dahil ganito na ang nangyari, kalimutan na lang natin ang bagay na ito. Huwag mo nang babanggitin ito. Kung hindi, hindi kita papalampasin. Ang tagal na naming kasal, pero ngayon lang nangyari. Ibig sabihin ba, hindi kaya siya at si Zhang Xiaoyang ay hindi tulad ng nakikita? Ay, hayaan na nga. Tingnan ko muna kung may mga red envelope pa sa chat. Itong mga Diyos na ito. Bakit puro chat lang at walang nagbibigay ng red envelope? Sa susunod na kailangan ko ng isang bagay, hindi kaya po pwede akong mag-chat sa kanila ng pribado para humingi? Truth Talisman? Sasabihin ang totoo pagkatapos idikit? Magandang bagay. Parang natutulog at may nagbigay ng unan. Ngayon na mayroon akong mga Diyos sa aking tabi, hindi ako naniniwala na hindi kita matatalo. Oh, ang berde mong buhok, hindi pa patay? Hindi ako basta-basta mamamatay. Ngayon, nandito ako para sabihin sa'yo, ikaw na nagnakaw ng aking sales at nakipagtalik sa asawa ko, papatayin kita. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ka ba naniniwala na sisantehin kita kagad? Anong ingay ito sa oras ng trabaho? Ginang Xiao, itong maliit na empleyado, napakalakas ng loob na siraan ako sa publiko. Ano ang sinabi niyang paninira sa iyo? Sinabi ko lang na siya, walang natatanging ambag sa kumpanyang ito. Nandito si Ginang Xiao. May lakas ka pa ring magsalita ng kung ano-ano. Tama na. Malapit na ang iyong promotion meeting. Ikaw ay magiging manager. Panatilihin mo ang iyong imahe. Ah, oo. Oo. Sumama ka sa akin. Hindi ba sinabi na ni Jiang Yunfan? Huwag na nating pag-usapan ito. Hindi ko naman binanggit. Sa tagal ng kasal ninyo ni Zhang Xiaoyang, ngayon lang ito. Palagay ko, ang relasyon ninyong dalawa, hindi kasing simple ng nakikita. Wala kang pakialam sa mga bagay ko. Pakiramdam ko sa iyo at kay Zhang Xiaoyang, ang iyong saloobin sa kanya, hindi katulad ng ordinaryong mag-asawa. Ano naman kung ganoon? Gusto mo bang kumawala sa kanya? Mo ako tinititigan ng ganyan. Sabihin mo nga, gusto mo bang makawala sa kanya? Siya ang inayos ng pamilya ko para maging live-in husband at wala talaga kaming pagmamahalan.
nagpakasalan siya ay para lang makontrol ang pamilya Xiao. Kung gusto kong makipagdiborsyo, maliban na lang kung nakagawa siya ng hindi mapapatawad na kasalanan. Iyon ang hinihintay kong marinig, matutulungan kita. Sinasabi mo bang ang pagtataksil niya sa asawa mo? Hindi lang iyon, ginagamit din niya ang relasyon niya sa iyo para patuloy na agawin ang aming mga benta. Sasabihin ko sa iyo, karamihan ng benta niya ay ako ang gumawa. Sinasabi mo bang peke ang galing niya sa trabaho? Ano naman ngayon? Maliban kung may ebidensya. Hindi kailangan ng ebidensya. Mamaya sa promotion meeting na ito, hintayin mo lang at makikita mo, sabihin mo nga, kung tinulungan kitang makawala sa kanya. Paano ka babawi? Gawin mo muna, bago ka magsalita. Pinagkasunduan. Ngayon, pakiusap. Anyayahan natin si Manager Zhang na umakyat at magsalita. Ngayong araw, naging manager ako, pangunahin, gusto kong magpasalamat ng labis sa paggabay ni President Xiao sa akin. Siyempre, hindi rin mawawala ang suporta ng lahat ng kasamahan. Kung wala kayo, hindi ko mararating ang kinaroroonan ko ngayon. Tama? Paano siya aabot sa araw na ito kung hindi niya ninakaw ang aming mga benta? Jiang Yunfan, anong pinagsasasabi mo? Galing ako. Kayong lahat na naririto, sino ang hindi ninyo ninakawan ng performance? Kung gayon, hayaan silang magsalita. Huwag kayong matakot, hindi siya kakampi kay Ginang Xiao. Ginang Jiang, inakusahan mo ang iyong boss? Sisantihin kita. Hindi pa nagsasalita ang CEO. Anong karapatan mo bilang general manager? Ginoong Zhang, kailangan ng ebidensya sa pagtuturo. Kung wala kang ebidensya, hindi rin kita matutulungan. Narinig mo? Kung hindi ka makapagpakita ng ebidensya ngayon, umalis ka na. Ikaw ang dapat umalis. Mga kasama, niloloko ng lalaking ito si Ginang Xiao. Kalokohan? Bakit mo sinisira ang aming relasyon? Guwardiya? Guwardiya? Itapon ninyo sa labas ang sinungaling na ito. Palabasin ninyo siya. Teka muna, sinabi mong nagsisinungaling ako, di ba? Sige, kaya mo bang manumpa? Kung kaya mong manumpa kay Ginang Xiao, ako mismo ang aalis. Sige, manunumpa lang naman, di ba? Ngayon ay ipapaintindi ko sa iyo kung paano ka mamamatay. Sige. Pinananatili ang salita. Ako, si Jiang Xiaoyang, ay nanunumpa rito na ako ay palagi nagnanakaw ng performance ng mga kasamahan para umangat. Mali ako. Ang ibig kong sabihin, palagi akong umaasa sa asawa kong si Xiao Zong para apihin ang mga kasamahan ko. Jiang Xiaoyang. Kung gayon, sabihin mo, magkano ang ninakaw mong performance sa lahat? Jiang Yunfan, ikaw, noong nakaraang buwan, 9 na unit mo, 8 unit ang kinuha ko, at 2 kay Lao Wang, 2 kay Lao Zhang. Ibig sabihin, sa 12 unit mo, wala kang sariling na ibenta ni isa. Zhang Xiaoyang, akala ko man lang may kakayahan kang magtrabaho. Hindi ko inakala na pati ito, niloko mo ako. Asawa ko, pakinggan mo ako. Ako ay, dahil sa tagal na nating kasal, hindi ko pa nahahawakan ng kamay mo. Medyo naiinis lang ako. Hindi nahawakan ng kamay? Kaya pala lumalabas ka para maghanap ng ibang babae. Jiang Yunfan, tumahimik ka. Hindi ba dahil wala kang silbi? Kaya ako nagkaroon ng pagkakataon? Kasalanan ko ba? Bilang isang taong may asawa, lumalabas ka para magloko, sinisisi mo pa ako? Gusto kong balatan ka ng buhay. Asawa ko, ikaw pakinggan mo ako. Siya ang may kasalanan. Siya ang dahilan. Huwag mo akong hawakan. Lumabas ka. Ako, bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo akong paalisin. Zhang Xiaoyang, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay makikipaghiwalay ako sa iyo. Lumayas ka agad sa bahay ng pamilya Xiao. Huwag kang magpakita sa akin kailanman. Bilisan mo at paalisin siya. Asawa ko, nagkamali talaga ako. Ikaw, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Asawa ko, ako, Mabuti? 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 Tingnan mo, ito ang pag-uugali ng tao. Labas na kayong lahat, umalis na kayo. Lumayas ka. Ikaw? Umiiyak ka? Hindi siya karapat-dapat iyakan. Sino ang nagsabing umiiyak ako para sa kanya? Maliban kung gusto mo talaga siya. Labas. Umiiyak ako. Dahil sa tingin ko napakasama ng aking kapalaran, nakakita ako ng ganitong tao at binubuli mo pa ako. Bakit mo ako binitawan? Sige na, wag nang magulo. Pangako ko na pananagutan kita. Pananagutan ako? Alam mo na ngayon, karamihan sa performance ng kumpanya ay gawa ko, alam mo rin. Kung gayon ay tama. Ngayon ay pupunta ako sa isang birthday banquet, isasama kita. Titingnan ko ang iyong kakayahan. Kung magaling ang kakayahan mo, pagbalik sa kumpanya, ipopromote kita bilang manager. Isang kasunduan. Ngayon, gusto kong gumawa ng masayang bagay. Hindi ba 8 oras ang usapan natin? Bakit wala pa siya?
Ang Huichundan ay nakakagamot sa lahat ng sakit at nagpapahaba ng buhay. Magandang bagay ito. Lolo, dali, hanapin niyo si Hishenye. Kung maantala ito, kayo ang may pananagutan. Nagkasakit ang matandang ito? Hindi, itong kakakuha kong gamot ng immortal ay kailangan ko na namang ibigay. Hayaan na, ang pagliligtas ng buhay ay mas mainam kaysa sa pagtatayo ng mga templo. Tumabi kayo, ililigtas ko ang tao. Hishenye, bakit ang bilis ni dumating? Hindi kasi Hishenye. Ano ang ipinakain mo sa lolo ko? Siyempre, gamot na panlunas sa buhay. Napakawalang hiya mo. Hindi mo ba alam kung sino ang lolo ko? Kung may mangyari, kaya mo bang panagutan? Hindi. Aba, napakawalang katuwiran naman ng babaeng ito. Mabuti ang intensyon ko na iligtas ang lolo mo, pero ginantihan mo ako ng masama. Ikaw. Lolo? Ito ay immortal na elixir ng Taisang Laojun, sinayang ko lang ang aking mabuting intensyon. Jingy, dumating ka na? Halos oras na, pumasok na tayo. Laokin, ayos ka lang ba? Hishenye, dumating na po kayo. Kanina may isang taong hindi ko kilala, pinakain ng elixir ang lolo ko. Pakitingnan niyo po kung ano ang nangyari. Ito, imposible ito. Nasaan ang taong iyon? May masama siyang balak. At sinabi pang pil na pampabata. Ipadadakip ko siya para isakripisyo. Ginang Qin, huwag kayong padalos-dalos. Ang pil na ito ay hindi lamang nagpagaling sa sakit ni matandang Qin, kundi nagpahaba pa ng kanyang buhay. Diyos ko. Wala akong masamang nararamdaman. At ngayon ay pakiramdam ko sa buong katawan ay napakagaan at malaya. Sino ang nagbigay sa akin ng pill? Hanapin niyo siya kaagad. Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Hindi ko inaasahan na makakaligtas nga siya ng buhay. Nawawala siya. Wala na siya. Hanapin niyo kaagad. Kailangan nating mahanap ang aking tagapagligtas. Ako na, ipapaalam ko na. Jiang Yunfan, ang may-ari ng kaarawan na si Matandang Qin, ang lupain niya sa kabilang probinsya. Ito ay napakahalaga para sa ating proyekto. Huwag na huwag kang manggulo. Huwag kang mag-alala. Kapag ako ang kasama, walang problema. Huwag ka nang magyabang. Sa pagkakataong ito, mayroon tayong malaking kalaban. Uy, hindi ba ito si Miss Xiao, ang magandang CEO? Siya nga, si Chen Junling, ang nakababatang direktor ng Chen Corporation. Bakit? Ang taong katabi niya, siya ang umatake sa iyo noong gabing iyon. Siya ang alagad niya, si Black Ghost. Mukhang noong gabing iyon, talagang plano niya akong saktan. Hindi ko inakala na napakababa ng iyong pamamaraan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ako ay isang mabuting mamamayan na sumusunod sa batas. Kung magpapatuloy ka sa ganyang pananalita, maaari kitang kasuhan ng paninirang puri. Mukhang hindi niya aaminin. Xiao Jingyi, alam ko ang lahat. Hindi ba ang gusto mo ay ang lupa ni Lolo Qin sa labas ng probinsya? Sasabihin ko sa iyo, sa akin na ang lupang ito. Sige, sumuko ka na lang. Kung gayon, sa tingin ko madidismaya ka. Naku, nakakatakot na may ilang tao na pinaghihirapan ng lahat. Pero sa huli ay walang natira. Black Dog, tara na. Malapit nang magsimula ang palabas. Tara na. Mauna ka na, magsi-CR lang ako. Daozu, Laojun, pwede pa bang humingi ng isa pang true word charm? Kailangan ko kaagad. Ikaw na bata ka. 2 araw nang laging kumukuha ng red packet pero hindi naman nagbibigay. May lakas ka pa ng loob na tanungin ako? Nakuha ni Kitian Dasheng ang iyong red packet. Ikaw na mabahong unggoy ka. Galing iyan sa kaibigan ko. Hindi bale. Kasalanan mo kung bakit ka mabagal. Kaibigan, mayroon pa ba? Bata, masarap itong matamis na may bula. Nakakatuwa. Masaya si Dasheng, sapat na iyon. Huwag ka mag-alala. Hindi ko lang kukunin ang mga bagay mo nang walang kapalit. Magbibigay ako ng red packet sa iyo. Isang beses na Fire Eyes of Truth charm, kayang makita ang katotohanan ng lahat ng bagay. Ano ang silbi nito? Ay, hayaan mo na. Tara na. Maestro Huang. Ito ang ipinagmamalaki at matagal nang iningatang Buddha Jade Pendant ng aking ama. Pakiusap. Tingnan niyo po. Ang Buddha pendant na ito ay pinong, ukit at malambot ang jade. Isa itong obra maestra ng isang dakilang maestro mula sa dinastiyang Qing. Hindi ito mura. Sandali lang. Bibigyan kita ng sertipiko ng pagpapatunay. Salamat po, Maestro. Salamat po, Maestro Huang. Anong ginagawa? Siya ang numero 1 eksperto sa pagtatasa ng kayamanan sa buong bansa, si Maestro Huang.
Anumang bagay na dumaan sa kanyang pagtatasa at nabigyan ng sertipiko ng pagtatasa, tataas ang halaga ng mahigit 30%. Hindi ba lahat ay nagdadala ng mga regalo para kay Matandang Chin para ipatasa niya? Narinig ko na si Ginang Xiao. Espesyal na naghanda ng isang kayamanan para sa kaarawan ni Matandang Qin. Bakit hindi nyo ito ilabas para makita namin? Anong pakialam mo? Maestro Huang, ito ang espesyal kong nahanap na jade pendant ng Prinsipe Bao mula sa dinastiyang Qing. Ito ang regalo na inihanda ko para kay Matandang Qin. Pakiusap. Tingnan niyo po. Ginang Xiao, bakit ka kinakabahan? Baka naman peke ang jade pendant na ito. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ito ay ipinagkatiwala ko pa sa ilang profesional na master ng koleksiyon ng art at nagastos ko ng 8 milyong piso para lang makuha ito. Ang totoo o peke ay hindi mo masasabi. Dapat tanungin si Maestro Huang, anak ng pamilya Xiao. Ang iyong jade pendant ay talagang peke. Paano nangyari ito? Maestro Huang, pakitingnan ulit. Huwag nang tingnan. Ang disenyo sa jade pendant na ito ay dragon. Si Prinsipe Bao ay isang prinsipe lang. Paano siya maglalagay ng jade pendant na may dragon? Xiao Jingyi, kaarawan ni Matandang Qin ngayon. Paano ka naglakas loob na magdala ng peking bagay? Para mandaya dito, talagang napakawalang hiya mo. Ako. Hindi. Chen Junling. Sa sinasabi mo, nagdala ka ng mas mahal na bagay? Tama ang hula mo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, mga tao. Ang kabayong Tang Sangkay na ito, sana matignan ng maigi ni Maestro Huang. Ito ang unang batch ng Tang Sangkay. Ito ay isang obra maestra sa mga Tang Sangkay. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 30 milyong piso. Napakakumpleto ng pagkakapreserba, mas bihirang makita, walang katumbas ang halaga. Ginoong Chen, saan mo nakita ang ganitong klasing obra maestra? Siguradong matutuwa. Si Matandang Qin. Matandang Huang, ano na naman ang binabalak mo sa akin? Matandang Qin, tingnan mo, nadagdagan na naman ang koleksyon sa iyong kayamanan. Lolo, siya po ang nagligtas sa inyo. Qinlo, naghandog ang pamilya Wu ng 1,000 taong gulang na Ginseng King. Binabati namin kayo ng mahabang buhay, Qinlo. Qinlo, ang pamilya Li ay naghahandog ng isang jade Buddha pendant. Kadarating lang nito mula kay Master Huang para sa pag-assess. Binabati namin kayo ng walang hanggang buhay, Qinlo. Tumigil kayo. Kayong lahat ay mga taong may pangalan at reputasyon. Bakit kayo napakawalang galang sa maliit na bagay na ito? Huwag kayong magmadali, dahan-dahan lang. Ang munting kapatid na ito, dumating ka rin ba para bumati sa aking kaarawan? Alin ang iyong regalo? Ha. Kumusta po, Qinlo? Ako nga po pala si Jiang Yunfan. Ang jade pendant na ito ay ang aking regalo, ngunit galing ito sa aking nobya. Kumusta po, Qinlao? Ako po si Xiao Jingyi mula sa pamilya Xiao. Binabati ko po kayo ng mahabang buhay. Magaling. Nagpasya na ako. Tatanggapin ko lang ang regalo mula sa batang babae ng pamilya Xiao. Ang lahat ng iba pa ninyong regalo ay ibalik ninyo. Bukod pa rito, ang karapatan sa pagpapaunlad ng lupa sa labas ng probinsya ay ibibigay ko lahat sa pamilya Xiao. Qinlo, tatanggapin ninyo lang ang aking regalo at ibibigay ninyo pa sa akin ang karapatan sa pagpapaunlad ng proyekto? Ito ba ay totoo? Hindi ba ako nananaginip? Siyempre, totoo. Kala mo'y narinig mo lang ang mga bagay-bagay. Ano Kinyo? Hindi ito maaari. Kakatapos lang tingnan ni Master Huang, peke ang kanyang ibinigay. Ito ay kopya. Paano ninyo tatanggapin ang bagay na iyon? Nga, Qinlao, ang kabayong Tang Sangkay na ito, nabigay ni Chen Gongxi, ay isang obra maestra sa mga obra maestra. Hindi ito mabibili kahit saan. Tama nga, Qinlao. Ang mga regalo namin ay napakamahalaga. Bakit ka tumanggap ng peke? Oo nga, bakit ka pumili ng peke? Tumahimik kayong lahat. Salamat sa pagligtas mo sa aking buhay. Ang regalong ibinigay ko sa iyo. Kontento ka ba? Kontento. Napakabait mo naman. Ano? Si Jiang Yunfan ang iyong tagapagligtas? Hindi ito posible. Isa lang siyang maliit na empleyado. Ano ang kakayahan niyang magligtas ng buhay? Hindi mo na kailangan itong alalahanin, Chen Daxiao. Ang antik na ito na binili mo ng napakamahal. Pero hindi mo naman nakuha ang lupa. Mas mabuting pag-isipan mo na lang. Paano ka magpapaliwanag pagbalik mo? Jiang Yunfan, huwag kang masyadong mayabang. Sasabihin ko sa iyo, kahit na nakuha ni Xiao Jingyi ang lupa, sa piging ni Qinlao, kung magbibigay siya ng peke, pagtawanan pa rin siya ng lahat. May punto ang sinabi ni Chen Junling. Kung ang matatalas na matang ito ay makilala ang totoo sa peke, hindi ko alam kung makakapag-assess din ito ng mga kagamitan. Bilisan ninyo! Ano ang ginagawa mo?
Hoy, anong nangyayari sa'yo? Wala lang, wala lang. Wala lang, haha. Jiang Yunfan, anong nangyayari sa iyo? Bata, bakit ka tumatawa? Tinatawanan ko na matapos ang mahabang usapan mo. Ang ibinigay mo pala ay isang peke. Nagsisinungaling ka. Itong kabayo, na-examine na ni Master Huang kanina lang. Paano naman magiging peke? Bata, linawin mo ang sinasabi mo sa akin dito ngayon. Kung hindi, kahit pa ikaw ang nagligtas kay Lolo Qin, kung mangahas kang sirain ang aking reputasyon dito, sisiguraduhin kong magdudusa ka. Master Huang, di ba? Pinapayuhan kitang huwag maging masyadong kumpiyansa. Ang mga tao, minsan ay mayroong maling tingin. Bata, nangahas kang ibagsak ang kabayo ko. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Kahit 3 buhay ka magtrabaho, hindi mo pa rin mababayaran. Bagay na nagkakahalaga ng ilang dosenang piso, hindi ko ba kayang bayaran? Lintik na putang ina mo. Binili ko yan sa halagang 30 milyong piso. Kung magkano mo binili, personal mo ng problema yan. Hindi ibig sabihin na ganoon ang tunay na halaga nito. Halikayo, tingnan nyo, mga kabayan. Parang may sulat dito, ha? Tingnan nyo, gago. Peke ito. Imposible. Imposible. Ikaw ang sumulat niyan. Paano naman magiging peke ito? Nakatayo dito, hindi ko man lang nahawakan yan. Paano Hindi ba ito. magsulat ng tama? Maestro Huang, nakita mo rin kanina, tunay ang bagay na ito. Maestro Huang, pakitingnan ninyo ulit ng mabuti. Ang kulay ng salamin sa labas, tunay nga, pero peke ang loob. Napakahusay ng peking gumawa nito. Kaya ka na rin naloko? Ay, hindi ko inakala ang karangalan kong naipon, masisira ngayong araw, ngayon. Inaanunsyo ko, mula ngayon, aalis na ako sa mundo ng pagsusuri ng antigo. Chen Jianling, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Peke nga, anong problema? Hindi naman ako katulad mo, naloko lang ako ng iba. Ikaw? Niloloko mo si Matandang Qin ng peking item? Mali. Ang jade pendant na ito, hindi nga mula sa dinastiyang Qing, pero hindi ibig sabihin na peke ito. Hindi sa dinastiyang Qing, hindi ba peke iyon? Mali, Matandang Qin, tingnan niyo po ng mabuti. Ang jade pendant na ito, medyo magaspang nga ang pagkakagawa, ngunit talagang mayroon. 800 taon na ang kasaysayan nito. Abat, pati ang mga antigo ay may kapanahunan at kamakailan lang. Kahit na ang bagay na ito ay ginawa ng mga sinaunang tao, kahit isang maliit na antigo lang, peke pa rin ito. Hindi, ikaw, pwede bang pakinggan mo muna ako? Ha? Matandang Qin, tingnan po ninyo, ang jade pendant na ito kahit na medyo magaspang, ngunit ginamitan talaga ng Hanbadao craftsmanship. Hindi ito basta-basta magagawa ng kung sino man. Ito ay para lamang sa mga emperador. At kung isasama ang panahon, ang ganitong simpleng kagamitan ng emperador ay maaaring pag-aari lang ng huling emperador ng Ming, ang jade pendant ni Chongzhen. Iyan. Base sa sinabi mo, sa tingin ko hindi ito pwedeng maging mali. Kinlaw, ang batang ito, kahit na tagapagligtas mo siya, isa lang siyang ordinaryong manggagawa, paano mangyayari iyon? Tama na. Huwag ka nang magsalita. Mahirap dayain ang bagay na ito. Hindi ito pwedeng maging mali sa pagkakataong ito. Chen Junling, ang nanalo ay nanalo. Bakit hindi ka pa umalis? Jiang Yunfan? Xiao Jingyi? Huwag kayong magsaya? Marami pa tayong pagkakataon? Babayaran niyo ako. Jiang Yunfan, ikaw ay talagang hindi ordinaryo. Hindi lang nakakapagbigay ng nagliligtas buhay na elixir, kundi marunong din sa pagkilala ng kayamanan. Ikaw ay tunay na pambihirang talento. Naku, Kinlaw, sobra naman ang papuri ninyo. Nagkataon lang na swerte ako. Ha. Bihira iyan. Kabataan na ganoon pa rin kapakumbaba. Babae ng pamilya Xiao? Ang nobyo mo ay hindi ordinaryo. Siguraduhin mong hindi mo palalampasin ang pagkakataong ito. Salamat sa paalala, Qinlao. Aalalahanin ito ni Jingyi. Ano, nasiyahan ka ba sa ginawa ko? Kahit nakita kong napahiya si Chen Junling, masaya ako, pero curious pa rin ako. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga antique? Gusto mong malaman? Mayroon akong kakayahang makita ang nasa loob. Ay naku, huwag kang magbiro. Hindi na ako nagbibiro, tara na. Naku, Anong ginagawa nila rito? ano pa nga ba? Akala ko gagalaw sila, pero di ko akalaing ganito kalantaran. Ay, magtago ka muna rito ng maayos, huwag kang lalabas. Mga kaibigang diwata, ang abang lingkod ay nasa panganib.
Mayroon ba kayong bagay na makapagliligtas sa akin? Narinig naming binigyan mo raw si Dakilang Pantas ng masarap na inumin. Gusto rin namin yan. Pucha, saan ba ako kukuha ngayon ng maiinom para sa inyo? Hoy bata, nagkaroon ka ng lakas ng loob na bastusin si Boss Chen? Bumaba ka kaagad. Ngayon, tuturuan talaga kitang leksyon. Wala yan. Tuloy mo lang. Oh, bakit? Natatakot ka ba? Hindi ka pa ba nadala nung huli kitang pinagbubugbog? Noong huli, sinuwerte ka lang. Ngayon, ang dami kong dala, kahit pa may 3 ulo ka at 6 na braso, luluhod ka pa rin sa harap ko. Pucha, meron nga talagang 3 ulo at 6 na braso. Uy, may masarap ka pa ba dyan? Pahingi naman. Ipagpapalit ko sa'yo ang isang kayamanan. Oy, bata, saan ako kukuha ngayon ng ipapapalit sa'yo? Gusto mo pang tumawag ng backup? Mga tol, sugod. Uy. Ano ba to mga tol? Lusob. Uy, Nedja bro. Binubugbog na ako dito. Tulong muna, sige na, kung hindi, kapag namatay ako, wala ka nang matitikmang masasarap, di ba ha? Sige na nga, wag mo lang akong lulukohin. Ito ang disposable version ng aking Hack and Tianling. Sigaw mo lang ang mabilisan, ayon sa batas. Tapos ihagis mo at 1 oras silang di makakakilos. Mabilisan ayon sa batas. Ano? Hoy bata, anong salamangka ang ginamit mo? Ako? Ay, gusto ko talagang malaman. Paano mo sila napapayag? Ito ang aking pinakamalaking sikreto. Gusto mong malaman? Maliban kung... Sinungaling ka. Nasaan na ang sinabi mong masarap na pagkain? Isasabi ko sa group na kick out ka namin. Ay, bilisan mo. May merienda ba sa bahay nyo? Cola? Merienda? Kahit ano po pwede? Bilisan mo. Pwede ba ito? Pwede? 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 Pwede ka bang umiwas muna? Kailangan pang umiwas para kumain. Ay, pangit ako kumain. Ayaw kong masira ang imahe ko sa iyo. Di ba? Umiwas ka muna. Nakakabwisit. Kapatid kong si Nedja, paumanhin. Tanggapin mo muna ang mga merienda na ito. Ang sarap ng mga malinamnam at malutong na ito. Mabuti kung nagustuhan mo. Sa susunod, pakainin mo ulit ako. Lahat ng ito, naubos mo? Sobrang laki ng naubos kong lakas kanina. Saan ka naman naubusan ng lakas? Tumakbo ka lang naman ng 2 hakbang, di ba? Eh, ngayon naman, mauubos na, di ba? Ang grupong ito ng mga immortal ay talagang kahanga-hanga. Sa kanila, hindi ba ako magiging walang kapantay sa mundo? Hehehehe. Anong inungunguya mo diyan? Hindi ka na ba matutulog ng matagal? Ngayon, pupunta ako sa labas ng syudad para suriin ang proyekto na ibinigay ni Kinlao. Paano kung sasamahan kita? Hindi na. Ngayon, darating si Mr. Jue sa kumpanya. Bilang kinatawan ko, ikaw na ang bahala sa pagsusuri. Sige. Anong oras na at ngayon ka palang darating? Kagabi, masyado akong nagpuyat. Hindi ba divorced ka na? Bakit ka pa nagpupuyat? Hindi ba ako ang divorced? Anong pakialam mo? Wala akong pakialam. Pero dahil late ka, kailangan kong makialam. Parusahan kang pumunta, maglinis ng banyo. Pasensya na, wala akong oras ngayon. Personal na inutusan ako ni Miss Xiao para salubungin si Mr. Xue. Sa tingin ko, lutang ka pa sa tulog. Ikaw lang na simpleng empleyado. Si Miss Xiao ang nagtalaga sa'yo para sa negosyo? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Miss Xiao. Nangangarap ka pa rin? Kakaalis lang ni Miss Xiao sakay ng eroplano. Saan ko siya tatanungin? Lumayas ka na at maglinis. Kung hindi, ang bonus mo ngayong buwan, kalimutan mo na. Hindi ba ang habol mo lang ay ang komisyon mula sa kasunod na deal ni Mr. Xu? Tutal, sa akin naman si Xiao Jingyi, ang kaunting komisyon na ito ay sa iyo na lang. Hindi ka pa ba aalis? Bakit ka nakangiti dyan? Hindi ba kayo nagpadala ng red envelope sa matagal na panahon? Ang bata-bata pa mahilig na sa red envelope? Sinabi ko na nga sa inyo na mas matanda ako sa inyo. Huwag kayong maingay. Magpapadala ako. Pinapaayos ko ang kalat. Nandito ka na naman nagtatamad-tamaran. Pinapatagal ko lang naman Bilisan mo at magtimpla ng 2 tasa ng tsaa. Aba, Manager Zhong. Ako ay sales associate, hindi tagatanggap ng bisita. Kung pinapatimpla kita, magtimpla ka. Napakarami mong sinasabi. Kung hindi matuloy ang kooperasyong ito, kasalanan mo. Ako.
Hoy, lintik na. Nagambala ang pagkuha ko ng red envelope. Talagang bata pa si Manager Zhong at may talento. Sa tingin ko, ang kooperasyon natin ngayon ay magiging napakakasiyasya. Maraming salamat sa papuri, General Manager Shue. Bakit ka nandito? Magkakilala kayo? Si Sir, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo dati, yung ex-husband kong walang kwenta. Oh? Hindi ba sinabi mo sa akin na sales clerk lang siya? Bakit siya nandito at nagsiserve ng kape? Kaya nga, yung mga lalaking ganito, buti na lang at maaga ko siyang iniwan. Kung hindi, masisira lang ang kabataan at kagandahan ko, hindi ba? May mukha ka pa talagang magsabi ng ganyan? Bakit tayo naghiwalay? Hindi mo alam? Hindi ba dahil lang sa niloko kita? Bakit nahihiya kang sabihin? Ako na ang nagsabi para sa'yo. Hindi, naging makapal na ang mukha mo sa ganitong antas. Yung mga walang kwentang tulad mo dapat lang naiwan ng babae. Ikaw si Sir, tama. Bigyan kita ng paalala. Kung kaya niyang hiwalayan ako dahil sa pera, natural lang na kaya ka rin niyang iwan para sa mas mayaman pa. Makipagkompetensya sa akin, may kakayahan ka ba? Malapit nang pumirma ang kumpanya ng Xiao Group sa akin para sa isang 500 million pesos na malaking proyekto. 500 million pesos. Kahit magserbisyo ka pa ng kape sa 10 henerasyon, tingin ko hindi mo iyon makikita. Akala ko dumating siya para magbigay ng pera. Hindi pala. Nandito pa rin siya para humingi ng pera. Ito ang nagpapatunay ng lakas ko. Mapapakuha mo ba ang ibang tao na bigyan ka ng 500 million pesos? Wala kang kwenta. Manager Zhong, paalisin mo agad siya. Huwag siyang maging sagabal dito. Sir, wag po kayong magalit. Jiang Yunfan, hindi ka pa ba aalis ka agad? Diring-diri na ako dito. Teka, nakita ko na ang proyektong ito ni Sir. Tiyak na hindi lang ito 500 million pesos. Hindi pwede, dahil ito ay kumpanya ng Jingyi. Hindi siya pwedeng maloko. Kailangan kong humingi ng tulong sa mga henyo. Daozu, hindi po ako mahusay. Mabagal po ang kamay ko kanina. Gusto ko pong kumuha ulit ng pulang sobre. Ikaw na naman. Walang pakialam na batang ito. Hindi po alam ng munting immortal kung saan ko kayo nasaktan, Daozu. Ang inumin ko noong nakaraan ay kinuha ng unggoy na iyon. Ngayon ay naglakas loob kang lumapit sa akin. Maliban kung may ipapalit ka ring kakaibang pagkain sa akin. Saan naman kaya makakahanap ng pagkain sa kumpanyang ito? Mayroon po akong kakaibang pill na maaaring nguyain sa bibig at napakatamis ng lasa. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Libong taon na akong gumagawa ng pill. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kahimalang masarap na pill. Ibibigay ko na to sa'yo. Ang invisibility talisman, idikit mo sa katawan. Pigilin mo ang hininga mo. Sa loob ng panahong ito, maaari kang maging hindi nakikita. Dali! Sa ngalan ng batas. Huwag po kayong mag-alala. G, Shue, babalik po ako kapag handa na ang kontrata. Naku, may tao! Sino ang may tao? Kung may ikatlong tao dito, ako ang magiging apo niya. Mabuting apo, nandito ang lolo mo. Pero hindi ko inaasahan na magiging ganito kabilis. Alam ko na, ang Xiao's group, bukod kay Xiao Jingyi, ay puro walang silbi. Tingnan mo si Zhong Sixi, ang saya-saya, akala mo'y nakakuha ng malaking deal. Siyempre, dahil yan kay Manager Shue, ang galing mo kasing humawak. Ang galing ko? Hindi ba't nasubukan mo na noon? Naku, Manager Shue, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Paano kung may dumating mamaya nakakahiya kung makita tayo? Pagbalik natin kahit anong gusto mong gawin, bahala ka. Ang landi, nakakadiri talaga. Tingnan mo, binago ko lang ng palihim ang pondo para sa proyekto. Direktang mula sa 300 milyong budget, naging 500 milyon, at kumita ako ng 200 milyon ng libre. Ang babaeng yan na si Zhong Sixi ay masayang-masaya pa rin. Shh! Hinaan mo ang boses mo, baka may makarinig. Tama. Ngayong nandito ako, gusto ninyong pumirma? Wala kayong laban. Ipapadala ko na ito kay Jingyi. Sino? Ang tao rito, mali ba ang dinig mo? Imposible. Magaling ang pandinig ko. Siguradong may iba rito sa kwartong ito. Gaano lang ba kalaki ang kwartong ito? Saan naman magtatago ang taong yan? Kasi delikado ang pag-uusap natin kanina. Kung malaman ng iba, tapos na tayo. Walang hiya, kung hindi ka pa iaangat ang paa mo, tapos na ako. Hayaan mo na, huwag ka nang magpanik. Halika't umupo ka muna ulit. Wala akong ganang umupo. Tatayo na lang ako. Aray, hindi ko na kaya Jiang Yunfan, saan ka nang galing? Huwag niyo muna akong pansinin kung saan ako nanggaling. Sasabihin ko sa inyo, ang pag-uusap niyo kanina, na-record ko na lahat.
Kayong dalawa ay nagpaplano na gumawa ng huwad na account para dayain ng Xiaoxi Jituan. Sasabihin ko sa inyo, kung ilalabas ko ito, tapos na ang buhay nyo. Huminto ka. Gusto nyo ba akong patahimikin? Hindi? Magkano ang kailangan mo para ibigay mo sa akin ang video? Oh, hindi ba't kanina lang ay nilibak mo? Na ako ang dapat nalokohin? Pasensya na. Ganito, bibigyan kita ng 1 milyong piso? 1 milyong piso? 1 milyong piso lang ang gusto mong ipambili nito? Video na may 200 milyong piso ang kita? Ano ba, 1 milyong piso ay para sa iyo, pera na hindi mo kikitain sa 10 taon. Huwag kang maging sakim. Kung hindi mo sana ininsulto kanina, mapupunta ba ako sa ganitong sitwasyon? Maganda ang pag-ibig ninyo. Nag-aaway na agad kayo. Kuya Fan, ganito, bibigyan kita ng 20 milyong piso. Ito ay 10% na hindi na masama. HMP, 20 milyong piso o kalahati. Kung hindi, huwag na. Kahit ibigay mo sa akin, 200 milyon ay hindi ko kukunin. Niloloko ko lang kayo. Kalahati? Huwag kang maging masyadong sakim. Akala mo ba isang video lang makapagbabanta ka na sa akin? Tinatakot mo ako ano? Halika, subukan natin, tingnan natin. Ay, ha. Tingnan mo kung paano hawakan ng kamay. Ay! Jiang Yunfan, sino ang nagpapasok sa iyo? Kailan ka pumasok? Director Zong, ang halaga ng produksiyon na ibinigay sa iyo ng taong ito ay hindi nagkakahalaga ng 500 milyon. Niloloko ka niya. Director Zong, nakita mo ang quotation na ibinigay ko sa iyo. Ikaw ang mas nakakaalam kung nagkakahalaga ba ito ng 500 milyon kaysa sinuman. Hoy, ikaw, Mr. Shui, matigas pa rin ang ulo mo. Director Zong, may video ako. Ipapakita ko sa iyo. Director na ako... Zong, walang dahilan na dinudungisan ako ng inyong empleyado. Nagdududa ako sa inyong katapatan. Director Sue, huwag po kayong magalit. Empleyado lang po siya at hindi nakakaunawa. Palalabasin ko po siya para humingi ng tawad sa inyo ngayon. Bakit hindi ka pa humingi ng tawad? Dinadaya niya ang pera ng aming kumpanya. Pinoprotektahan ko ang interes ng Xiao Group. Ikaw lang na maliit na empleyado ang magpoprotekta sa interes ng Xiao Group. Idinideklara kong tanggal ka na. Ako ang kinatawan ni General Manager Xiao. Wala kang karapatang tanggalin ako. Ni hindi ka nga makatingin sa salamin at kinatawan pa ni General Manager Xiao. Naipadala ko na ang video kay General Manager Xiao. Malalaman niya agad ang katotohanan. Wala kang ang contact information ni General Manager Xiao. Ipadadala mo pa kay General Manager Xiao? Kung hindi ka pa aalis, tatawagin ko na ang security. Tawagan mo si Xiao? Siguradong alam niya ang totoo. Kung matuloy ang order na ito, malaki ang kikitain sa future development. Kung kukontakin si Xiao, hindi na iyon mabibilang sa aking performance. Malapit nang mapirmahan ang kontratang ito. Nandito ka pa rin at nanggugulo. Titingnan ko kung sino ang gustong sumira sa interes ng kumpanya. Manager Zong, hindi mo man lang kaya ang isang maliit na empleyado? Sa tingin ko, mula ngayon, wala na tayong kailangan pang makipagtulungan. Ikaw? Shue? Tumahimik ka? Jiang Yunfan, ikaw ang tumahimik. Guard! Nilabag ng taong ito ang patakaran ng kumpanya. Palabasin niyo siya. Sinabi ko na maghintay lang sandali. Matatanggap na ni Xiao ang video. Jiang Yunfan, huwag ka nang magpumilit. Kanina, binigyan na kita ng pagkakataon, ikaw lang ang walang kwenta. Zhu Jier, kayong dalawa. Pagsisisihan niyo mamaya. Zhong Shishi, ikaw na hangal. Nililigtas kita. Ililigtas mo ako? Salamat ha. Kung wala ka, ang kontrata kong ito, matagal nang napirmahan. Direct nang itapon siya sa labas. Huminto kayo. Pakawalan niyo si Jiang Yunfan. Siya ang sumira sa aming trabaho at nagsinungaling na siya ang iyong kinatawan. Siya nga ang itinalaga kong kinatawan. Nagmamadali lang akong umalis. Nakalimutan kong magbigay ng abiso. Nakalimutan mo ang ganito kahalagang bagay? Halos hindi na kita nakita. Narito na ako, hindi ba? Madam Xiao, hindi ko alam ang tungkol dito, ngunit ginulo niya ang aming trabaho. Totoong-totoo iyon. Tama. Hinarangan kami ng batang ito na pumirma ng kontrata. Napakasama ng kanyang intensyon. Madam Xiao, kailangan ko ng paliwanag. Kung gayon, bibigyan ko kayo ng magandang paliwanag. Anong gagawin ninyo? Madam Xiao, ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi dahil kay Jiang Yunfan, kaagad na nagpadala ng video sa akin. Kung hindi, ang aming kumpanya ay magkakaroon ng hindi na mababawing pagkalugi. Kayong dalawa, nag-file na ako sa korte ng application. Ako ay magsasampa ng kaso laban sa inyong dalawa bilang financial fraud. Hintayin ninyo ang subpina ng korte. Madam Xiao, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sinabi ko, pagsisisihan ninyong dalawa. Jiang Yunfan, naging mag-asawa naman tayo, palayain mo na ako. Nang nakipagkita ka sa iba nang hindi ko alam? Naisip mo bang palayain ako? Dalhin siya. Madam Xiao, hindi ko alam ang tungkol dito. Patawarin ninyo ako. Isa kang direktor ng kumpanya. Ang ambisyosa mo. Mas mabuti pang paghandaan mo na ang resignation letter mo. Boss Xiao, isipin mo na lang na kakasimula ko lang at sumama na ako sa iyo. Patawarin mo na ako. Sa tagal ng panahong ito, kahit walang tagumpay si Shishi, may hirap siyang pinagdaanan. Bakit hindi na lang natin siya parusahan na maglinis ng banyo sa loob ng 1 buwan? Dahil nasabi mo na ang lahat. Bakit hindi ka pa umalis? Salamat, Boss Xiao. Nakakainis. Kung may pangatlong tao rito, tatawagin ko siyang tatay.
Bakit pamilyar sa pandinig ang mga salitang iyan, ha? Bakit ka bumalik? Naantala pansamantala ang proyekto sa labas ng syudad, kaya bumalik ako. Pagkababa ko lang ng eroplano, nakatanggap ako ng video message mula sa iyo, kaya nagmadali akong pumunta. Mabuti na lang at bumalik ka. Kung hindi, hindi kita makikita. Paano mo ako babayaran? Paano mo gusto na babayaran kita? Mamaya, sa bahay ko. Ang sabik mo naman? Ang ibig kong sabihin, magluluto ako ng hapunan para sa iyo. Ano ba ang iniisip mo? Ha? Naku, sige na nga. May gagawin ako, mauuna na ako. Naku, sira na ang telepono ko. Hindi ko makontak ang Diyos. Ay. Nasaan ang WeChat group ko? Baka nananaginip lang ako nitong mga nakaraang araw? Ang aga mo naman dumating, hindi pa ako nakakabili ng gulay. Bakit ikaw? Hindi mo ba ako tinatanggap? Ano ang ginagawa mo rito? Kung hindi dahil sa iyo, natanggal na ako ngayon. Kaya narito ako upang magpasalamat sa iyo. Wala naman tayong matinding galit sa isa't isa. Pababayaan mo lang akong nakatayo sa labas? Pasok ka. Hindi ko akalaing pinahahalagahan ka pala ni General Xiao. Sakto lang. Hoy, anong ginagawa mo? Masyado kang maginoo. Mas matapat lang ako. Talaga? Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo? Ikaw, Jiang Yunfan. Jingyi. Ay, Jingyi, hindi. Makinig ka sa akin. Bastardo. Hindi, nadulas siya. Tinulungan ko lang siyang makatayo. Tinulungan mo siyang makatayo sa katawan mo? Sino ang niloloko mo? Sadyang ginawa niya yon, bigla siyang ganoon. Kaya naman, nakipagtulungan ka. Sinabi ko na nga ba kung bakit mo siya pinagtanggol nung araw na yon. Kaya pala kayong dalawa ay may relasyon na noon pa. Napakarami mong imahinasyon. Makinig ka sa kunin mo ang gamit mo, lumayas ka sa kumpanya. Ay, ako. Zhong Shixi, sinadya mo yon. Huwag mo akong pagbintangan. Paano ko malalaman na kayo ni Boss Xiao? Ay may ganoong relasyon? Aba, ito na ang pinakamaikling acting president na nakita ko. Hindi ko na sana tinulungan kang makiusap noon. Akala mo ba nakakabit ka na kay President Xiao, ay mamumuhay ka na ng walang problema sa pera at pagkain? Paano naman magiging karapat-dapat ang isang manok na gubat sa isang phoenix? Anong tinitingnan mo? Hindi ka pa aalis? Jingyi, pakinggan mo ako. Anong ipapaliwanag mo? Akala mo ba bulag ako? Umalis ka. Huwag mo akong sundan. Bakit kailangan paalisin ang walang kwentang iyon? Hindi mo ba naiisip na ang batang ito talagang kakaiba? At pagkatapos? Pagkatapos ay ang CEO ng Xiao Group habang nag-iinspeksyon ng proyekto sa ibang probinsya, hindi sinasadyang nawalan ng balanse at nahulog mula sa gusali. Ano sa tingin mo ang headline ng balitang ito? Sino? Jiang Yunfan. Black Dog. Patayin mo siya, bilisan mo. Hoy, tulong, sagutin mo naman ang tawag. Uy, bakit ka umalis sa group chat? Gusto ko pa sanang humingi sa'yo ng masasarap na pagkain. Nedja, aksidente ko lang po nabalik. Pwede mo ba akong ibalik, please? Lintik, saan ka kukuha ng pagkain ngayon? Ay, nakita na ang bata. Ang galing mo namang tumakbo? Ay, punyeta, ginulat mo ako? Kuya, hinahabol po ako ng mga tao. Bakit ka laging binubugbog? Paano ko malalaman? Maaari mo ba akong tulungan sa aking hunti-anling? Hunti-anling ko. Manilabhan ko kahapon. Grabe, naglalaba rin pala kayong mga Diyos? Ano pa ang makakatulong sa akin? Mamamatay na ako. Ikaw, kapag namatay ako, wala kang makakain. Sandali lang. Ay, huwag kang lumapit. Grabe, may hawak na sirang laruan?
Para lang takutin ako. Paano ba ito gamitin? Kuya, tandaan mo ang huling beses. Huwag kang matakot. Hindi naman natin siya kayang talunin. Sige. Ay. Ay. Itong Huji ang Kyang, automatic pa? Huwag na. Sige na. Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Ako, alam ko lang si Chen. Gumawa ng kunwari na aksidente para lamunin ang Xiao Group. Kayo, talagang karapat dapat kayong mamatay. Empleyado lang kami. Kung ano ang sabihin ng boss, iyon ang susundin. Kuya Neja, maaari mo ba akong ihatid sa ibang probinsya? Alam mo ba talaga na kaya kong gawin ang lahat? Wala ka bang gulong ng apoy at hangin? Pahiram naman. Ay, hindi pwede. Maliban kung bibigyan mo ako ng masarap na pagkain. Hoy, may pagkain ba? Meron hotdog at tinapay. Itong instant noodles. Multo. Kuya Neja, masarap ba to? Jingy, ililigtas kita. Ginoong Xiao, magandang araw. Ako ang project manager dito. Tawagin mo na lang akong Xiao Chen. Magandang araw po. Gusto ko lang po sanang itanong, itong proyekto nitong mga nakaraang araw, bakit naantala ang paglilipat ng proyekto? May kaunting problema po kasi sa paggawa ng proyekto sa lugar na ito. Kapag nakita ninyo, malalaman nyo po. Bakit mo ako dinala rito? Wala namang mahalagang bagay, kailangan lang ni Ginang Xiao na pirmahan mo ang kontratang ito. Pinapapirma mo ako na ilipat ang karapatan sa pagpapaunlad ng lugar na ito sa Chen Group? Tama. Binigyan na kita ng daan. Sana ay makipagtulungan si Ginang Xiao. Managinip ka. Ang lupaing ito ay ang pinakamahalagang bahagi ng aming Xiao Group para makapasok sa pambansang merkado. Pinakamahalagang bahagi. Paano ko naman ipapasa sa Chen Group? Kung ganyan si Ginang Xiao, hindi ko na kasalanan. Anong gagawin mo? Siyempre, para mapirmahan mo ang kontratang ito, sabi ng pinsan ko. Kapag napapirmahan lang kita sa kontratang ito, gagawin niya akong general manager ng Chen Group. Kapatid ka ni Chen Jianling? Kaya pala napakababa ng iyong pamamaraan. Hindi ako kasing galing ng pinsan ko, ngunit pagdating sa pamamaraan, mas malupit ako sa kanya. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Magkano man ang gusto mo, ibibigay ko. Tulong. Pagtataksil sa pinsan ko? Ha? Ginang Xiao! Kuya, Walang kwenta. Hindi mo man lang malandi ang isang babae, di ba? Chen Junling, anong balak mong gawin? Sinasabi ko sa'yo, illegal ito. Illegal? Kailan naman ako nag-illegal? Naayos ko na ang paglipat ng bayad para sa land group at formal ng epektibo ang kontrata. Ngayon pinipilit mo akong baguhin ang kontrata at illegal yan. Paumanhin, President Xiao. Iyong account na ibinigay ko. May isang numero akong mali. Hindi pumasok ang pera sa land group. At kailangan pang hintayin na bumalik ang pera. Abutin pa siguro ng bukas. Sa account ng kumpanya, wala nang pera para makapagbayad ka ulit. Zong Seishi, hindi naman kita pinabayaan. Paano mo ako nagawang tradorin? Ang dami kong nagawa para sa kumpanya. Pero sa huli, mas masahol pa ako kaysa sa isang hamak na empleyado. May lakas ka pa ng loob sabihin, hindi mo ako pinabayaan? Ikaw ang nagplano na ipahamak si Jiang Yunfan. Hindi pa ba kita lubos na kilala? Sa dami ng taon na kasama mo ako, kulang ka lang sa seguridad. Kaya kapag nagkaroon ka lang ng kaunting pagdududa, tiyak na sisipain mo palabas ang hamak na empleyado na yon. Pero wala siyang kinalaman dito. Bakit mo siya pinag-iinitan? Xiao Jingyi, karaniwan kitang nakikitang matalino. Bakit ang tanga mo ngayon? Hindi mo ba napansin? Kung gaano kakakaiba ang batang yon? Baliw? Peke ito. Bata, anong salamangka ang ginamit mo? Kahit ano pa man. Kahit ano pa, inosente pa rin siya. Ano ba ang pakialam ko kung inosente siya o hindi? Mamamatay na rin naman siya. Nasa ilalim na ng lupa. Ikaw na ang susunod. Leng, pumatay ka para lang sa pansarili mong kagustuhan. Tatamaan ka rin ng karma. Karma? Hehe, matagal na akong di naniniwala sa ganyan. Xiao Jingyi, ikaw naman, mas mabuti pang mag-alala ka muna sa sarili mong kalagayan. Gusto mo akong patayin? Hoy, wala naman akong sinabing ganyan. Huwag kang kung ano-ano dyan. Ikaw, Boss Xiao, habang nag-iinspeksyon ka sa trabaho, aksidenteng nahulog ka mula sa gusali. Ano naman ang kinalaman ko rito? Ikaw? Ano pa hinihintay mo?
Ihatid si Boss Xiao sa huling biyahe. Huwag kayong maglakas loob na hawakan siya. Jiang Yunfan, Batang walang hiya. Buhay ka pa pala. Walang kwenta ka. Gusto mo pa ring mamatay? Sige, tingnan natin kung sino ang mauuna. Sugod. Ay, walang hiya. Ay. Huwag niyo siyang hayaang mabuhay. Jiang Yunfan, Tatakbo ka? Xiao Jingyi, sa ganitong sitwasyon may gana ka pang mag-alala sa boyfriend mo? Mukhang talagang mahal mo siya. Huwag kang mag-alala, mamaya sisiguraduhin kong sa daan papunta sa kabilang buhay sasamahan mo siya. Kumusta ha? Ano pa ang hinihintay nyo? Pirmahan muna niya ang kontrata? Tapos itapon niyo siya sa labas. Ay. Naku! Hindi ito ba ay muling nangyayari? Hindi, sabi ko. Ang mga taong ito, bakit palagi silang nanghahabol ng maramihan? bitawan mo ako. Jingyi. Bata, dinala na kita pabalik ha. Salamat kapatid na Neja. Pero muli akong nasa panganib. Maaari mo bang bigyan ulit ako ng mahiwagang sandata? Akala mo ba ATM ako? Lahat ng bagay sa akin mo itatanong? Magbabantay na ako. Ay, hindi. Alam din ng batang ito, ang ATM? Bata, matutulungan ka ng matandang son. Dakilang santo, kampante na ako sa sinabi mo. Buti na lang, mayroon na akong paghahanda. Walang hiya ka. Kung hindi ka lalabas, papatayin ko ngayon ang babae mo. Nandito ako. Bata, medyo matapang ka rin ha. Chen Junling, ito ang huling pagkakataon na bibigyan kita ng tsansa. Alin sa palalayain mo si Xiao Jingyi o hahayaan mong bugbugin kita? Malapit ka nang mamatay. Nagsasabi ka pa rin ng ganyang kayabangan. Jiang Yunfan, Hayaan niyo akong ipakita sa inyo, si Dakilang Santo. Naku! Anong klase to? Ang mamantika at maanghang ang pangit ng lasa. Diyos ko, ito kailangan mo tong dahan-dahang tikman. Ay naku! Jiang Yunfan, Umaasa ka pa rin sa inutil na. To, para iligtas ka, di ba? Kung pipirmahan mo ang kontrata, maaari ko pa rin isaalang-alang na huwag kang patayin. nanaginip ka. Ang sarap. Ang sarap talaga. Sige. Kung ganoon, magkasama na lang kayong sumama. Kapag namatay ka, kukunin ko ang bangkay mo at kukunin ko na lang ang fingerprint. Pansinin, ilagay niyo siya sa tuktok ng gusali mamaya. Huwag kang mag-alala. Kami, gagawin naming parang pagpapakamatay. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Bitawan mo ako, Yunfan. Kahit na hindi masarap ang unang kagat, ang sarap balikan. Interesante, ibibigay ko sa'yo. Ito, ang kapangyarihan ng aking matandang son na pang-immobilize, subukang hipan sa labas. Matapang ka, di ba? Hindi ba't magaling kang makipag-away? Oh, sige, lumaban ka pa. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Jingyi! Chen Junling, tigilan mo yan. Yunfan, Walang kwentang bata. Paano ka nakatakas? Sabi ko na, guguluhin ko ang buhay mo. Sige ba? Sige, sugurin. Yan lang ba ang kaya mo? Hindi iyon sigurado. Huwag kang matakot. Jong Sishi! Hindi ko akalaing pinakawalan. Kita pero gumanti ka ng masama. Hindi ko naman nakalaing ganun kakagaling. Anong maganda kay Xiao Jingyi? Ano ang maipagmamalaki niya sa akin? Ang pinakamahalaga. Mas marami akong alam kaysa sa kanya. Zhong Sishi, ikaw na walang hiya. Akala mo ba ganoon si Jiang Yunfan? Ako? Mukhang ganoon nga ako. Totoo. Mas may dating ka nga kaysa kay Xiao Jingyi. Gusto na kita sa opisina. Siyempre naman. Bakit mo pa siya pinapansin ngayon? Kasama mo naman ako. Hindi pa ba sapat? Jiang Yunfan, hayop ka. Manloloko ka. Hindi ko inakala na ganyan ka. Xiao Jingyi, tingnan mo. Kahit ang pinagkakatiwalaan mong lalaki, kayang-kayang agawin. Ano pang meron ka? Ngunit, ako ang taong ayaw sa pandaraya mula pagkabata sa pagtataksil. Kaya, hindi ko talaga matanggap ang pandaraya at pagtataksil. Lalo na sa tulad mo. Lumayas ka.
Ang lalim nga ng damdamin. Nakakasuya talaga. Chen Junling, malapit na ang iyong katapusan, lumalaban ka pa rin sa huli? At ano naman? Dahil nangyari na ang lahat, ako ang papatay sa inyo o kayong dalawang papatay sa akin. Ayoko namang makulong. Chen Junling, para lang sa sarili mong kagustuhan, kaya mong maging ganito kabaliwa. Ako ang anak sa labas ng pamilya Chen. Hi. Kung hindi ako ganito, kung hindi ako malupit, mararating ko ba ang posisyon na ito ngayon? Kung hindi ako magsisikap, unti-unti, paakyat, sa hagdan, itatakwil ako ng pamilya Chen. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Pakiusap sa lahat, ang asawa ko ay hawak ng mga kumidnap. Kung may sino man ang makakatulong sa akin para mailigtas siya, magpapakain ako ng masarap sa grupo. Anong tinatawanan mo? Hayop ka. Bata, huwag mong gamitin ang iyong sariling karanasan upang ilagay sa isip ng iba, sinasabi ko sa iyo. Kahit papaano ay sagana ka? Maraming tao ang hindi makakain, bakit hindi sila nananakit? Ikaw na isang walang kwentang hamak, sino ka para turuan ako? Ayoko lang makita, ang katulad mong walang pakialam sa buhay. Binabalaan kita? Kapag binalak mo siyang galawin ulit, sisiguraduhin kong malala ang iyong kamatayan. Bata, linya ko yan, putang ina. Hoy, binigyan na kita ng pagkakataon, pero nagpipilit ka pa. Papatayin ko siya, putang ina. Paano? Paano nangyari ito? Ito. Bakit hindi ako makagalaw? Yunfan, Ayos ka lang ba? Tumabi ka muna. Ako na ang bahala. Bata, ano ba ang ginawa mo sa akin? Nagkamali ako. Huwag mo nang saktan. Ang kati. Ito. nangyari sa kanya? Ay, dami na kasing nagawang masama. Ito, masyado namang biglaan, di ba? Ay, patawad? Hindi na kita iiwanan pa. Jiang Yunfan, pakawalan mo na ako, ang katina. Iyan ang karma mo. Magkamot ka diyan sa loob ng kulungan. Jiang Yunfan. Mga Immortals, ang ipinangako kong malaking handaan sa inyo, dahan-dahan ninyong tamasahin. Halika, baby. Sabihin mo, iyang mga kakaiba mong bagay, saan mo ba talaga nakuha? Tumingin ka sa akin. Magic, lahat ng ito ay magic ko. Hindi ko ba nasabi sa'yo na ako ay magaling sa magic? Sino ang niloloko mo? Ito ay mahika halos. Huwag mong ikumpara ang mga dayuhang bagay sa mga dakilang immortals ng mitolohiya natin sa kanilang mahika. Kung ayaw mong maniwala, ipapakita ko sa iyo. Mga Dauzu, malapit nang matuklasan ang inyong pag-iral. Mayroon ba kayong sumpa na pambura ng alaala? Siyempre meron. Ay, saan naman galing ito? Ito ang pinagmulan ng aking mahiwagang kapangyarihan. Gusto mong subukan? Paano? Ibababa mo muna ang kutsilyo. Mabilis, tulad ng utos. Ha? Yunfan, ano ba ang ginagawa natin kanina? Nagkukulitan lang tayo kanina, nakalimutan mo na ba? Ganoon ba? Ako. Paano ako napunta sa bahay mo? Nangako ka sa akin, nakalimutan mo? Eh hindi. Kailan mo ako ipagluluto? Dapat maubos muna, mas masarap kainin, di ba? Si tatay? Hello, tatay. Sige. Ngayon? Sige, alam ko na. Pinauuwi ako ni tatay. Kung gayon, sasama ako sa iyo. Wag na lang siguro. Empleyado mo ako, normal lang na sumama ako sa iyo. O kaya, may sikreto ka bang ayaw mong malaman ng iba? Wala. Kung gayon, tara na. Sabay tayong umuwi. Tay. Walang hiya ka. Anong ginawa mo kahapon? Pinapunta kita sa date kay Batang Zuo, pero pinapalo mo pala siya? Tay, si Zuo Tian kahapon. Gusto niya akong pilitin pero ayaw ko. Bakit ako pa rin ang sinisisi mo?
Ikaw ay ginagamit ko lang para makipag-alyansa sa pamilyang Zuo. Anong karapatan mo ang umayaw? Ikaw bilang isang ama, hindi mo pinoprotektahan ang anak mo? Sa halip ay itinutulak mo pa sa bibig ng tigre? May ganyan bang ama? Sino ka ba? Tinuturuan ko ang anak ko, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang makialam? Tito Kui, baka hindi mo alam? Kahapon, itong walang kwentang lalaki na ito, ang umakit sa anak mo. Ha? Ikaw pala ang walang kwentang lalaki na ito. Dahil lang ba sa ito na lalaking hindi kilala, sisirain mo ang industriya ng pamilya Kui? Tay, si Zuo Tian ay isang buwaya, lalaking mahilig sa babae. Mas mabuti pang ikasal ako sa isang pulubi. Nagre-rebelde ka? Nagre-rebelde ka? Naglakas loob kang magsalita sa akin ng ganyan? Sa iyong mga mata, wala ka na ba talagang ama? Isang ama na nagtutulak ng kanyang anak palayo ay walang karapatan para igalang ng kanyang anak. Ikaw na walang kwentang lalaki, naglakas loob kang magsalita sa akin ng ganyan? Tito Kui, kung hindi natin mapaparusahan, ngayon itong walang kwentang lalaki na ito, hindi na sasama sa akin si Jingyi. Zuo Tian, hindi ka pa ba sapat ang bugbog? Babalik ka pa? Ano ka ba para makipag-away sa akin? Ipagpatuloy mo? Mamaya wag kang luluhod sa akin ha? Mahirap na nagtatrabaho, sasabihin ko sa'yo. Matagal na kitang pinagtitimpihan. Ipapaalam ko sa'yo ngayon, ang lakas ko. Hindi na kailangang kumilos ni Left Young Master. Itong bastos na batang ito, nanghas na gipitin ng aming Kui family. Ngayon, ipapaalam natin sa kanya ang kahihinatnan ng paggipit sa mga tao ng Kui family. Tigil. Kusang loob kong ginagawa. Wala siyang kinalaman dito. Siya ang uminsulto sa akin at inalis ka, lahat kami ay nakakita, paanong walang kinalaman sa kanya? Talaga bang ipagtatanggol mo ang walang kwentang lalaking ito? Kahit mamatay ako ngayon dito, hindi ninyo siya pwedeng saktan. Nabaliw ka na ba? Bakit ka nagtatanggol sa walang kwentang lalaking ito? Hindi siya kung anuman, dahil siya ang aking lalaki. Ikaw, hayop ka. Alam ko na, hindi kayo ganoon kasimple. Ikaw, Zuo Tian, may mukha ka pa bang sabihing madumi ang iba? Ngayon, papatahin ko ang bastos na batang ito. Kung sasaktan mo siya ngayon, mamamatay ako sa harap mo at tatapusin ang balak mong makipagkaibigan sa pamilya Zuo. Dahil lang sa isang hindi mo alam kung saan nanggaling na bastos, makikipagtalo ka sa akin? Hindi bababa sa alam ko ang kanyang pagkatao, mas mabuti kaysa sa Zuo Tian na ito. Pagkatao. Walang kwentang pagkatao. Kung walang tulong mula sa pamilya Zuo, matatapos na ang pamilya Kui. Tito, Kui, kung hindi mo kayang gawin, pwede mong ipaubaya sa akin. He, ang tatlong ito ay maingat kong sinanay, mga eksperto sa taekwondo. Siguradong hindi ka makakatayo, habang buhay dahil sa kanila. Binibigyan kita ng huling pagkakataon, bata. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad sa akin, at mga kung hindi mo na pakikialaman si Kui Jingyi, palalampasin kita. Dapat siguro umalis ka na lang. Paano kung patayin ka talaga nila? Nangako ako kay Kui Jingyi. Nasasamahan ko siya palagi. Gusto mo akong umalis? Ikaw, bata, hinahanap mo talaga ang kamatayan. Bugbugin niyo siya hanggang mamatay. Teka, sandali lang, sandali. Huli na para magsisi ngayon. Kakakuha lang ako ng red packet. Sumpa ng malas mula sa witch? Maganda ito. Nakaharap ka na sa kamatayan? Nagloloko ka pa? Sugod? Hindi. Baliw ka ba? Bakit mo ako sinasapak sa puwit? Wala ka ng pakialam. Sugod, ha? Bakit ako ang sinasapak mo ng bulag? Suntukin mo siya. Aray, ang sakit-sakit. Kayong tatlong walang silbi, tulungan niyo kong bumangon. Bobo ka, tulungan mo ko, Aray. Sige, yung ang Master Zuo ay braso ko. Ay, dalhin niyo ko sa ospital, Aray. Umalis lang si Young Master Zuo? Sana hindi na bumalik. Wag ka, hindi pa tapos to. Hindi kita palalampasin, tara na. Aray, nahulog ako. Hindi ba kayo marunong maglakad? Kawawa naman. Wag ka, sinaktan mo si Young Master Zuo. Gagantihan niya ang pamilya Kui. Tay, ang sugat ni Zuo Tian. Mga tao niya ang may gawa. Anong kinalaman ni Jiang Yunfan doon? Tingnan mo kung anong dala mo pa uwi. Kui Jingyi, inuutusan kita ngayon. Ibigay mo ang selyo ng pamilya Kui. Mula ngayon, lumayas ka sa pamilya Kui. Kung sasabihin kong matutulungan ko ang pamilya Kui, hindi na ba kailangan ibigay ang selyo? Sino ba siya? Sino ka ba?
Ang laki ng negosyo ng pamilya Kui, paano ka makakatulong na isang manggagawa lang sa amin? Kung sinabi kong kaya ko, mayroon akong paraan. Ge, paano mo naman daw tutulungan? Ha? Ngayon? Gusto mong lumipas muna ang ilang araw. Sa totoo lang, ang pamilya Kui, ang pinakamalaking problema ay ang sobrang pagkakalat ng mga shares. Naghanda ako na magpatawag ng shareholders meeting bukas para bawiin ang mga shares na nakakalat. Sa ganitong paraan, tayo lang ang magdedesisyon. Oo nga. Kung mababawi ang mga shares at maibabalik natin ang ganap na kapangyarihan sa board of directors, posible rin ito. Basta't maibalik natin ang karapatang magsalita sa shareholders meeting, hindi na tayo mapipilit ng pamilya Zuo. Sige. Bibigyan kita ng 6 na buwan. Pagkatapos ng 6 na buwan, kung hindi mo makamit ang layunin, kahit na ano pa, ibibigay pa rin kita pabalik sa pamilya Zuo. Hindi talaga ako nagkamali sa babae ko. Talagang matalino. Ay, sino ang babae mo? Ganito na. Hindi pa rin ba? Huwag na tayong magsalita, baka may makarinig. Sige, nakita ko na pala ang iyong resume noon. Sa tingin ko, mas mahusay ka kaysa sa mga luma at walang silbing tao sa kumpanya. Dapat, manatili ka na lang sa kumpanya bilang personal assistant ko para tulungan akong ayusin ang mga gawain sa kumpanya. Kaya ba sa pag-aayos na iyan? Kasama ba ang pribadong pamumuhay? Ay, wala ka talagang seryosong sinasabi. Hello? Ano? Kritikal ang kondisyon ng nanay ko? Huwag kang mag-alala, young Master Zuo. Hindi naman ganoon kabait ang batang iyan, kaya hayaan ko siyang mamatay ang nanay niya sa harap niya. Bantayan mo siya ng mabuti. Gusto kong malaman niya kung ano ang kapalit ng pagsuway sa akin. Makakaasa ka. Tara na. Ay, Dr. Liu? Dr. Liu? Ano na po ang lagay ng nanay ko? Ginoong Jiang, diretsahan ko na kayong sasabihin. Kung papasok kayo ngayon, makikita niyo pa ang inyong ina sa huling pagkakataon. Dr. Liu? Dr. He? Pakiusap, iligtas niyo ang nanay ko. Iligtas niyo ang nanay ko. Matagal na namin sinabi sa inyo na operahan ng inyong ina. Pero wala kayong pera noon. May pera ako, may pera na ako ngayon. Sapat na ba ang 1 milyong piso? 1 milyong piso? Huwag na kayong umasa sa 1 milyong piso. Kahit 10 milyong piso pa, hindi mo na maililigtas ang nanay mo. Manager Jiang, sinasadya niyo bang ayaw niyo siyang mabuhay? Anong pakialam mo? Ha? Ang buong ospital ay pag-aari ni Young Master Zuo. Nakalaban mo siya, kahit anong Diyos ay hindi makakapagligtas sa nanay mo. Dr. He, pakiusap, iligtas niyo ang nanay ko. Hiruo yun. Kung gusto mo pa rin magtrabaho dito, huwag kang sumingit. Ngayon, tanging Diyos na lang ang makakapagligtas sa nanay mo. Diyos? Tama. May Diyos ako, may Diyos ako. Dr. Liu, paubos na ang buhay ng pasyente. Pananagutan mong bigyan ng kapayapaan ng pasyente. Alam ko ang gagawin. Mga Diyos, malapit nang mamatay ang aking ina, pakiusap iligtas niyo siya. Ang iyong pagmamahal sa magulang ay kapuri-puri. Subalit ang bawat tao ay may sariling kapalaran. Daozu, napakalamig ng iyong mga salita. Dahil sa iyong pagmamahal sa magulang, bibigyan kita ng maliit na regalo. Engkantadong Milokoton? Tanggalin ang tubo. Pero may tibok pa ang puso niya. Kapag sinabi ni Manager Zhang na tanggalin, wala na siyang pag-asa. Bakit pa natin sasayangin ang oras? Pero, Anong pero? Ako na bahala sa walang kwentang bagay na yan. Teka, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? May tibok pa ang puso ng nanay ko. Bakit mo tinatanggal ang tubo? Wala na nanay mo. Tinanggal ko ang tubo para mawala ang paghihirap niya. Anong klaseng pagsasalita yan? Lahat ng ito ay para sa kabutihan ng nanay mo. Nagsisinungaling ka. Hindi pa patay ang nanay ko. Pagpatay ang ginagawa mo. Huwag kang mag-eskandalo. Lumayas ka. Ginoong Jiang, baka gusto mo siyang huling tingnan. Ayos lang. Kaya kong iligtas ang nanay ko. Ginoong Jiang, wala nang malay ang nanay mo. Paano siya makakain ng ganyang bagay? Ayos lang. Basta isubo lang sa bibig. Mag-isip ng paraan para patagalin, para tuluyan ng mawalan ng buhay ang nanay niya. Huwag mo nang gumalaw. Pirmahan mo ang waiver na ito para pag namatay ng nanay mo, huwag ninyo kaming sisisihin. Sige, kung sakaling mailigtas ko ang nanay ko, haharap ka sa kanya at hihingi ng tawad. Sinabi ko na nga sa'yo na wala nang pag-asa ang nanay mo. Kung mabubuhay ang nanay mo, hindi lang paghingi ng tawad, luluhod pa ako sa'yo. Sige, kung gayon, maghihintay ako.
Bakit mo ginagawa ito? Dr. He, isa ka lang na-enter na doktor. Manahimik ka kung gusto mo maging regular. Dr. He, huwag ka nang magsalita. Tingnan natin kung paano siya luluhod sa harap ng nanay ko mamaya. Ma! Tingnan mo. Ano ang sinabi ko? Paano magkakabuhay ang bara sa puso? Naku bata, ikaw mismo ang pumirma sa kasunduan na ito. Huwag kang manisi sa amin. Oh, kawawa naman. Sabi mo kung hindi ka nagpakabayani kahapon, edi sana maayos lang ang nanay mo. Ma? Nasaan ako, Yunfan? Ma? Grabe ang takot na binigay mo sa akin. Okay lang si nanay. Ma, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Director Liu, anong gamot ang itinurok mo sa akin kanina? Bakit ako? Nawalan ng malay kaagad? Anong nangyari? Sasabihin mo pa na hindi mo alam? Ang itinuro ko lang ay pampabilis ng tibok ng puso, lidocaine. Araw-araw iniiniksyon ng nanay mo. Anong kinalaman ko doon? Director Liu, tanda ko na ikaw ba? Kumuha ng isa pang ampul ng lidocaine ngayon? Ang lidocaine na ito, kahit nagamot ito sa puso, pero kung sobra ang paggamit, talagang magdudulot ito ng pagbara sa puso. Intern ka lang. Wala kang karapatang magsalita. Sabihin mo lang kung ano man ang gusto mong sabihin. Poprotektahan kita. Hero wo yun. Kung gusto mong maging regular, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Lumayas ka. Liu, Zuren, balita ko may medical miracle na nangyari. Nasaan? Direktor, itong babae po, kanina ay kalahating oras nang barado ang kanyang cardiovascular, pero himala, ayos na siya. Isa nga itong medical na himala. Ipatawag ang media para i-record ito. Kung iulat ito ng media, ang kasikatan ng ating ospital at ang bilang ng mga pasyente, di ba ay agad natataas? Ito ay isang kaloob ng langit. Teka, ikaw ang direktor, di ba? Kanina, may tibok pa ang puso ng nanay ko. Gusto na ni Liu Juren tanggalin ang tubo dahil sa matinding pagpigil ko. Kaya lang siya nagkaroon ng pagkakataong makarecover. May ganoong bagay ba? Direktor, kayo, huwag niyo pong pakinggan ang kalokohan ng batang ito. Kalokohan? Kanina ay pumirma kami ng waiver at ayon kay He Yisheng, idinagdag niyo ang isang iniksyon ng Doricaine sa nanay ko ngayon. Totoo ba yan? Wala kang hiyaan. Paano nagkaroon ang ating ospital ng ganitong uri ng taong walang pakialam sa buhay ng tao? Sige, ipatawag niyo sa akin ang security guard. Direktor, nagkamali ako. Si Manager Zhang ang nagutos sa akin na gawin ito. Nagsisinungaling ka, sa akin mo pa isinisisi ang sarili mong gawa. Direktor, pwede niyo po akong i-audit. Ngayon lang po, naglipat siya sa akin ng 10 milyong yuan. Kaya po ako nahumaling. Ngayon ay narito na ang mga ebidensya at testigo. Ano pa ang sasabihin mo? Ginoong Jiang, ako na ang bahala sa bagay na ito. Pabor lang po sana sa inyo. Pagdating ng media, sana po ay purihin ninyo ang aming ospital. Tutal, ang isang medikal na himala na tulad nito ay bihira lang mangyari. Madali lang yan. Pero, huwag kang mag-alala. Libre ang pagpapagamot ng iyong ina sa aming ospital at sa iyong mga akusasyon laban sa dalawang ito. Lubos na pananagutan ng aming ospital. Tiyak na haharapin nila ang hustisya. Munting kaibigan, napakaraming tulong ang ibinigay ko sa iyo. Hindi ba dapat bigyan mo rin ako ng kahit anong pasasalamat? Kailangan pa pala ng kapalit? Mabuti na lang walang tao. Huwag kang mag-alala. Bigyan mo lang ang paring ito ng kakaibang bagay na hindi pa niya nakikita. Siguro, hindi pa sila nakakain ng prutas mula sa tropiko, ano? Sampung libong taon na akong nagtatanim ng prutas. Hindi ko inakalang may ganitong kamangha-manghang prutas. Sana nagustuhan mo, dakilang diwata. Munting kaibigan, narinig kong pinakain mo si dakilang diwata Zenyuan ng mahiwagang prutas. Pwede mo rin ba akong bigyan ng isa? Si General Jutian Shatong? Anong klaseng bagay yan? Hindi ko pa naririnig. Ay, Dr. He, tapos na ang trabaho mo? Oo, uuwi ka na ba?
Ilang araw nang nasa ICU ang nanay ko. Hindi ko rin naman siya mapuntahan, kaya kailangan ko nang umuwi. Mahirap kumuha ng taxi sa oras na ito. Gusto mo bang ihatid na kita sa isang bahagi ng daan? Ay naku, nakakahiya naman. Ating ospital, salamat sa espesyal mong gamot. Nakakuha ng ganoong kalaking pangalan. Tiyak na kailangan ko ring kumatawan sa ospital para magpasalamat sa iyo, hindi ba? Ay, maliit na bagay lang yon. Galit lang ako sa Direktor Liu. Ay, huwag ka nang magpakipot, sumakay ka na. Ay, kung ganoon, hindi na ako magpapakipot. Kumain na ba si Ginoong Jiang? Kung hindi pa, paano kung ilibre kita ng kain? Kung ganoon, pwede rin. Nagugutom na ako. Sige, sa bahay na lang ako mismo ang magluluto. Ha? May problema ba? Okay lang. Kung makukuha ko mula sa kanya, ang reseta ng gamot na bumubuhay ng patay, kung gayon, ano pa ang malaking medical award, malalaking bayad sa konsultasyon, hindi ba't marami akong makukuha? Who? Ano iyon? Wala. Hindi ko lang inaasahan. Si Dr. He sa ospital ay ibang-iba sa bahay. Ay, babae pa rin naman ako, kailangan ding magayos, hindi ba? Opo. Dr. Jiang, tikman mo ang luto ko. Ay, nagpapakipot ka. Sobrang formal mo naman. Tawagin mo na lang akong Jiang Yunfan. Kung ganoon, Yunfan, gusto kong malaman, anong gamot ang ginamit mo sa ospital kanina? Nakapagligtas pa ng buhay, napakahiwaga talaga. Ay, iyon. Iyon ay aming minanang sikretong gamot. Ito ay hindi ko isisiwalat. Ang galing naman yan, ano? Hindi. Kung ganyan ang tanong ko sa kanya, tiyak na hindi siya magsasalita. Kailangan ko ng mas matinding paraan. Doktora He, anong ginagawa mo? Huwag ka nang mahiya. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong Ruoyun. Ngayon, nasaksihan ko ang iyong napakagaling na kakayahan sa panggagamot. Dapat kitang iinom. Kung gayon, doktora. Oo yun? Sige, hindi na ako magpapakipot. Ang pangalawang baso naman ay para sa pagdiriwang ng paggaling ng iyong ina. Doktora He, hindi ako masyadong malakas uminom. Kung iinom pa ako nito, tiyak na matutumba na ako. Bihira lang may bisita sa bahay ko ngayon. Samahan mo lang ako, sige na? Sige. Puta! Grabe, talagang natumba siya? Jiang Yunfan. Jiang Yunfan. Maaari mo bang sabihin sa akin ang reseta ng gamot mo? Ay naku, ang gamot ko ay galing sa Diyos. Hindi. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito para sumikat. Doktora He, anong ginagawa mo? Salita, tamasahin mo lang. Hoy! Ay ako, kakagaling ko lang sa ospital. Pauwi na sana ako. Sige. Dr. He, pinahahalagahan ko ang kabaitan mo, pero may kasintahan ako, paalam. Ha? Makukuha ko talaga ang sikretong recipe na ito. Aray, medyo nahihilo pa rin ako. Pero mabuti na lang, muntik ko nang magawa ang isang bagay na ikakapahiya ni Jingyi. Bata, sinira mo ang buhay ko. Sabihin mo, gusto mong braso o binti ang iwan? Hindi ba dumating ang 3 eksperto mo ngayon? Tangina ka ba? Ngayon ay Sabado. May puso ka pa pala. Alam mong bigyan sila ng araw ng pahinga. Sinasabi ko na agad sa iyo, ang mga sugat mo ay wala akong kinalaman. Mga tao mo ang gumawa niyan. Kung hindi dahil sa iyo, si Kui Jingyi ay matagal nang naging akin. Ngayon ay sisirain kita. Putris na eroplano. Nasaan? Aba, ang tanga ko. Walang eroplano rito. Huwag kang tumakbo, hoy.
Earthwalking Talisman. Sumigaw ng emergency as ordered. Maaaring makagalaw ng malaya sa ilalim ng lupa ng isang beses. Walang imposible sa ilalim ng langit. Jiang Yunfan, nasaan ka? Nakikita kita. Huwag kang magtago. Emergency as ordered. Putris, mapalad ka talaga, bata ka? Hoy! Kumusta na ang pagbili ng shares ng Kui Group? Magaling, sasama ka sa akin sa Kui Group bukas. Kui Jingyi, palang araw ay magiging akin ka rin. Ipinasok ako ng talisman na ito sa imburnal, kaya kinailangan kong maligo ng 3 oras. Bata, bakit hindi mo ako pinapansin? Handa akong gamitin ang aking mga kayamanan para makipagpalitan ng masarap na pagkain sa iyo. Hindi, anong klaseng Diyos ba talaga ang nilalang na ito? Kailangan kong tingnan. Isang general sa ilalim ni Tiang Peng Yuan Shuai? Si Tiang Peng Yuan Shuai Zubaji. Lintek, naging baboy ang iyong amo. Anong kayamanan ng mayroong ka? Salamat bata, ngunit nagbabantay pa ako ngayon. Ibibigay ko na lang sa iyo ang kayamanan mamaya. Hoy, ito ay mas makapal pa sa mukha ni Zhu Bajie. Bahala na, ha? Ang aga mo yata? Ay nako, huwag kang magulo. Malapit nang dumating ang mga tao mula sa Board of Directors. Ito ang tinatawag na hindi ka makita sa isang araw ay parang 3 taglagas na. Halik! Ay naku, huwag kang magulo. Makinig ka, pag-usapan na lang natin pag-uwi natin mamayang gabi. Ito ang hinihintay kong salita. Kahapon. Parang hindi niyo ako gustong makita? Ngayon ang shareholders meeting ng Kui Corporation. Bakit ka nandito? Siyempre, nandito ako bilang shareholder. Kailan ka nagkaroon ng share sa Kui Corporation? Chief Kui, Chief Zuo, binili niyo lahat ng nagkakalat na shares at ngayon pareho na kayo ng 40% shares. Isang araw lang. Ang bilis? Paano nangyari yon? Ito ang kapangyarihan ng aming Zuo Corporation. Ano? May karapatan na ba akong tumayo dito ngayon? Zuot yan. Pareho lang kayo ng shares ni Chief Kui. Anong ipinagmamalaki mo? Sino yang basura? Shareholders meeting ito? Palabasin niyo lahat ng hindi kasama. Si Jiang Yunfan ang aking personal na sekretarya. Sa meeting ngayon, siya ang inayos kong mag-observe at magtala. Sige, dahil si Chief Kui na ang nagsabi. Ayos lang, simulan na natin. Ipinapahayag ko, opisyal nang nagsisimula ang shareholders meeting. Mayroon po bang mga panukala ang mga shareholders na kailangang talakayin? Sa tingin ko, ang Kui Corporation ngayon ay hindi umuusad. Ang pangunahing dahilan ay masyadong kalat ang equity, kaya inipon ko ang lahat ng nagkakalat na shares. Isa pang dahilan ay nawawala ng pundasyon ang Board of Directors. Hindi ba yan ang iniisip mo? May trader ba sa kumpanya? Hindi masama ang utak pang negosyo ni Zuo Tian. Kung naiisip ko, baka naiisip din niya. Tingnan muna natin ang sasabihin niya. Kaya, Chief Zuo, ano ang gusto ninyong ipaboto? Gusto kong paalisin si Kui Jingyi sa Board of Directors. O Tian, kaya pala ito ang iyong layunin. Para rin naman ito sa kinabukasan ng Kui Group. Huwag mo akong pagbintangan, Ginang Kui. Zuo Tian, malinaw na sinasamantala mo ang pagkakataon para sa pansariling kapakanan. Anong karapatan mo, isang sekretarya? Para makisawsaw? Hinihiling kong paalisin siya. Ano yan? Nangangahas magsalita rito. Sang-ayon din ako. Masakit sa tainga ang ingay. Ako. Ginang Kui, ito rin ang nais ng lahat ng mga shareholder. Hindi mo naman siguro siya poprotektahan, di ba? Jiang Yunfan, lumabas ka muna. Kung gayon, ipagpatuloy natin ngayon ang mungkahi ni Ginoong Zuo. Mga Ginoo, napakasimple lang ng aking punto. Mula nang maging CEO si Kui Jingyi, nakita nyo na rin ang pag-unlad ng Kui Group, hindi siya karapat-dapat sa posisyong ito. Hay, sino ang online diyan? May botohan ako dito. Sino ang makakatulong sa akin na kontrolin ang boto? Aba, magaling ako dyan. Sudaji? Tama. Kayang kontrolin ni Sudaji ang isip ng tao.
Mabuti na lang at handa ako. Binata, ang matandang babae, ay isang mapanganib na lobo. Ganoon na ba ka-open ang mundo ngayon? Babalik ako ulit next time para maglibot? Ang charm talisman ay tulad ng inaasahan ko. Kapag idinikit sa katawan, maglalabas ito ng nakakaakit na ganda sa loob ng isang oras. Kung gayon ang panukalang patalsikin si Gikwi mula sa Board of Directors, ngayon magsisimula ang pagboto. Ang sumasang-ayon, mangyaring itaas ang kamay. Ano na naman ang ginagawa mo, bobo ka? Hindi ba ako pwedeng pumasok? Pwede, mangyaring umupo. Baliw ka ba? Anong umupo? Umalis ka agad. Kung hindi ka aalis, ayos lang. Hindi ba kayong dalawa ay parang nagkamali ng nainom? Palabasin niyo siya. G. Zua, gusto mo rin bang umalis ako? Hindi. Hindi ba kalokohan ang sinasabi mo? Ha? Kung gayon, manatili ka na lang. Yun, Fan. Anong nangyayari dito? Baka ang mga direktor ay masyadong mabait. Kung gayon, ipagpatuloy natin ang pagboto. Sa tingin ko ang panukalang ito, bakit hindi na lang natin ipawalang bisa? Anong sa tingin nyo? Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. Si Manager Zua naman? Sumasang-ayon din ako. Ang bagong panukala, ang panukala ni Manager Kui ay tanggalin si Zuo Tian sa Board of Directors. Anong sa tingin nyo? Bakit? Anong karapatan mong kumatawan kay Kui? Manager Zuo, hindi ka sumasang-ayon? Sige. Ang sumasang-ayon na tanggalin si Manager Zuo sa Board of Directors, pakitaas ng kamay. Taas ang kamay? Taas ang kamay? Mga Ginoo, hindi pa rin kayo magtataas ng kamay? Ipinapahayag ko na epektibo ang panukala, si Manager Zuo simula ngayon ay hindi na makikilahok sa Board of Directors sa anumang desisyon. Hindi. Nabaliw na ba kayong lahat? Ginagamit niyo ang pera ko para gawin ang ganitong bagay? Sabi ko na nga ba, kung bakit biglang nagkakaisa kayong lahat na sipain si Presidente Kui? Yun pala, tinanggap nyo ang pabor ni Presidente Zuo? Kayo naman, mga taong kapanahunan pa ng tatay ko. Kasama niyang nagsumikap noon. Bakit niyo nagawang ipagkanulo ang tatay ko para lang sa kaunting pera? Sobrang laki kasi ng inalok ni na Presidente Kui at Presidente Zuo. Si Presidente Kui, lahat ng pamilya may sariling hirap. Tsaka, hindi ka naman nasipa palabas ngayon, di ba? Ngayon, natanggal na si Zuo Tian sa board. Si Presidente Kui may 40% na ng shares, kaya siya na ang may absolutong bentahe. Sa susunod, wala nang silbi ang mga botohan na to. Umalis na kayong lahat. Narinig niyo. Lumayas kayo. Oh, ayos ba? Masaya ka na? Sila ang mga taong kasamang lumaban ng tatay ko. Hindi ko talaga akala na wala man lang silang pinahalagahan sa pinagsamahan. Wala tayong magagawa, lahat naman tayo may kasakiman. May kailangan pa akong asikasuhin. Hintayin mo muna ako rito. Relax lang. Buwisit na bata. Uy, nandito ka pa, Presidente Zuo? Sayang ang ginastos mong sangkatutak na pera sa pagbili ng shares, pero ni sa pinto hindi ka makapasok. Ang lungkot mo naman. Anong balak mo? Nasa kumpanyang Kui ka. Ewan ko kung bakit, pero galit na galit ako. Pero pag nakita-kita, hindi ko na maipakita ang galit ko. Hindi ko inakala na magiging baliw ako sa isang lalaki. Naku, malakas yata ang kapangyarihan ng pangkukulam, kaya nagising ang kalibugan ni Zuo Tian. Sudaji, tunay kang salarin sa pagbagsak ng isang bansa. Hoy, ano ginagawa mo? Saklolo. Ano ginagawa ninyo? Ano ba talaga nangyari? Naku, hindi ko inakala na ganito pala ang hilig nyo, Boss Zuo. Hindi ganoon. Anong hindi? Nakita ng lahat kanina. Pinilit mo ang isang lalaki. Nasa ibabaw ng isa pang lalaki. Abat, hintay mo ako. Ay, hindi po ako nangahas dahil masyado kang matapang, Boss Zuo. Ano tinitignan nyo? Sige, wala na kayo. Umalis na kayo. Sabihin mo ano nangyari.
katang malaki ang aking karisma, kung hindi ay baliw na baliw si Zuo Tian. Bakit ang lapit mo sa akin? Nararamdaman ko lang na medyo kakaiba ka. Saan ako kakaiba? Paano ko ba sasabihin? Pakiramdam ko medyo espesyal ka. Siyempre, espesyal ako. Kaya ko ring akitin pati lalaki. Kaya dapat ay bantayan mo ako. Baka mamaya ay matangay ako. Mangahas ka? Siyempre, hindi ako mangangahas. Kaya ngayong gabi ay bantayan mo ako ng mabuti. Iyan lang ang laman ng isip mo. Bakit ako tutulungan kita para paalisin si Zuo Tian? Paano mo ako tinulungan para paalisin siya? Gayon nga, hindi naman pwedeng sabihin sa tulong ng Diyos. Kahit paano, para sa ganitong magandang bagay, hindi ba dapat ay ipagdiwang? Ay, pero mayroon pa rin siyang shares. Dapat pa rin humanap ng paraan para maibalik iyon. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi siya makagagawa ng malaking gulo. Mayroon akong libu-libong Diyos sa aking group chat. Bawat isa ay dumura. Kayang lunurin si Zuo Tian. Lalo pat mayroon silang kani-kaniyang kapangyarihan. Ang bastos na bata, naglakas loob na ipahiya ako sa harap ng lahat. Pagsisisihan mo ito. Ikaw ba si Zuo Tian, CEO Zuo? Sino ka? Gusto ko sanang makipag-usap sa iyo tungkol kay Jiang Yunfan. Kawili-wili. Buti pa sa bahay. Bakit kailangan pa nating lumabas? Kasi baka nandoon ang tatay mo sa bahay at hindi ba mas masaya sa hotel? Ang dami mo talagang kalokohan. Natural. Dahil sa nakakatrill na karanasan ko ngayon, dapat may mas nakakatrill na mangyari. Para takpan, hindi ko mawala ang anino na iyon. Pero naalala ko ngayon, ang itsura ni Zuo Tian kahapon, parang nakakatawa lang. Siguro siya ay hindi na maglalakas loob na pumunta sa Kui Group. Hindi ba dahil nagpa-cute ako? Bakit? Nanghihinayang ka ba? Nagseselos ka? Baliw. Hello? Room service po, sir. Ito po ang inyong red wine. Hindi ako umorder ng red wine. Ganito po kasi, sir. May promo po kami sa hotel. Ito po ay regalo namin sa inyo. Ang galing naman. Salamat. Enjoy po, sir. Nagbibigay din pala ng red wine ang hotel na ito? Ay, buti na lang at pwede tayong mag-create ng romantic mood. Ay, hindi ito mura na red wine. Pareho lang naman ang lasa sa akin. Ay, Jingyi! Aba. Hindi nga nagkamali si Dr. He. Napakahusay ng gamot na binigay niya. Basta nagawa ko ang sinabi ko. Kaya ngayon, pareho nating nakukuha ang gusto natin. Salamat po. Huwag ka nang lumaban. Dr. He, anong ginagawa mo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ibigay mo sa akin ang reseta ng pampabuhay patay. Ibigay mo sa akin. Akala ko, iba ka sa ibang doktor? Hindi ko inaasahan na ganyan ka pa rin, ganid sa kayamanan at kasikatan. Ang tao'y namamatay dahil sa pera. Ang ibon ay namamatay dahil sa pagkain. Kapag nakuha ko na ang sikretong reseta na ito, hindi lang ako magtatagumpay at sisikat, kundi makakapagpagaling din ako ng mga pasyente. Hindi ba magandang bagay ito? Hindi ang sikretong reseta na ito. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Wala kang mapapala kung sa akin ka magtatanong. Alam kong hindi mo ito madaling sasabihin. Tingnan mo ito. Ikaw! Saan mo itinago si Jingyi? Huwag mo akong idamay. Wala akong kinalaman dyan. Ako at si Zuozong ay may kaniya-kaniya lamang interes. Zuo Tian? Alam mo ba kung ano ang gagawin ni Zuo Tian sa kanya? Anong kinalaman ko sa gagawin niya? Basta ibigay mo lang sa akin ang sikreto. Sasabihin ko sa iyo kung nasaan si Kui Jingyi. Hindi talaga. Hindi ko alam ang sikreto. Binigay sa akin iyan ng mga Diyos. Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Saan nanggaling ang mga Diyos? Mukhang hindi mo talaga alintana ang buhay at kamatayan ni Kui Jingyi. Hindi. Bakit naman kita lolokohin? Mayroon talagang Diyos. Akala mo ba 3 taong gulang pa ako? Jiang Yunfan, akala ko matalino ka pero isa ka rin palang tanga. Kung ganoon, ang Diyos ay nasa cellphone ko? Tingnan mo ang cellphone ko. Tama na, Jiang Yunfan. Hindi. Sinabi ko na sa iyo. Ikaw lang ang hindi naniniwala. Jiang Yunfan, naalala mo ba? Nung araw na iyon sa bahay namin, may pagkakataon sana tayong magkasama sa hirap at ginhawa. Sabihin mo sa akin ang sikreto, pwede pa rin kitang samahan. Imposible.
Ang nasa isip ko lang ay ang kasintahan ko. Bilisan mo. Sabihin mo kung nasaan siya. Ayaw mong sumunod sa maganda, kaya sa masama ka dadaan. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung paano masisira ang babaeng mahal mo. Ay, Anong panibagong pakananan naman yan? hindi. Bigla ko lang naintindihan. Pakiramdam ko may punto ka. Bigla mong naintindihan? Naghahanap ka na naman ng ibang paraan siguro. Kalokohan, tingnan mo. Anong status ni Kui Jingyi? Si Zuo Tian lang ang bagay sa kanya. Tapos, sigurado akong itatapon niya ako. Kaya naman, kaya nakikisama ako sa iyo. May gamot ako, may lisensya ka sa paggagamot, magbebenta tayo ng gamot, at kikita ng malaki. Kaya handa kang ilabas ang sikretong formula? Oo, syempre. Kung gayon, ilabas mo na. Hindi, paano ko ilalabas kung nakatali ako? Niloloko mo ba ako para kalaga ng tali? Ay, hindi. Gusto ko talagang ibigay sa iyo ang sikretong formula. Sabihin mo kung nasaan, ako na mismo ang kukuha. Sige, nasa cellphone. Ang importante palang bagay, nakasave lang sa cellphone mo? Hindi. Hindi ba dahil importante? Kaya nakasave sa cellphone? Ito, wala naman. Mismo ang tumingin kung nasaan. Imposible. Nasa aking koleksyon ito. Ikaw, bitawan mo ako. Ako na mismo ang titingin. Sa tingin ko, gusto mo lang tumakas. Aray, kung bibitawan mo ang isang kamay ko, hindi naman siguro ako makakatakas gamit ang isang kamay, di ba? Pagkakatiwalaan kita sa isang beses. Kung maglakas loob kang magloko, habang buhay ay hindi mo na makikita si Kui Jingyi. May hirap ang munting diwata, sana'y iligtas ninyo. Nahanap mo na? Ang paghahanap ng gamit ay nangangailangan ng oras, di ba? Palitan ng masarap na pagkain. Kung hindi ay hindi ililigtas. Ikaw na matandang halimaw at tinatawag pang Sanjing Patriarch. Pero yun, sa ngayon, bigla ko ring hindi maalala. Kitang-kita na gusto mo lang gamitin ang pagkakataong ito para tumakas. Hindi. Sinasabi ko sa iyo, sa ngayon gutom na gutom ako at masakit ang tiyan ko. Kaya biglang blanco ang isip ko, di ba? Pwede bang ipag-order mo ako ng pagkain? Sa tingin mo, magpapaloko ako sa iyo? Gusto mo lang akong paalisin at tumakas, di ba? Ay, hindi ganyan. Pakicall mo ang room service na ito at ipa-deliver sa atin, pwede ba? Sige, huling beses na lang kitang pagkakatiwalaan. Ay, sige. Hello, room 1122. Isang fried chicken, isang hamburger, ipadala ka agad. Ikaw, si Dr. He, bakit mo ginawa ang ganyang sukdulang bagay? Pakialam mo? Sa pagkakaalala ko, isa kang taong mabait at magaling na doktor. Malaki ang posibilidad na maging isang kilalang manggagamot sa hinaharap. Kailangan ng pera sa bahay. Hindi ko na kayang maghintay na dahan-dahan akong umangat. Ito ang pinakamabilis na paraan. Sana sinabi mo agad, ililigtas ko si Kui Jingyi para bigyan kanya ng pera, hindi ba? Ang ginagawa ko ngayon ay labag sa batas. Kahit papatawarin mo ako, hindi ako patatawarin ni Kui Jingyi. Kung kinuha mo ang reseta na ito, hindi ka pa rin makakatakas. Sa reseta na ito, saan mang bansa ay hindi ako magiging matagumpay? Huwag ka nang magsalita. Hindi na ako makakabalik. Pagkatapos mong kainin, ibigay mo agad ang reseta. Maaari ka bang lumingon muna? May limitasyon ang pasensya ko. Ay, hindi naman dahil pangit ako kumain. Ayoko lang maibunyag. Lumingon ka lang sandali, hindi naman ako tatakas, di ba? Hindi ko akalaing ang fried chicken burger ay napakasarap pala. Ano ang hawak mo? Ang anting-anting mula sa aking bayan para ito sa kaligtasan kapag suot mo. Naniniwala ka pa rin dyan? Sa tingin mo kapag isinuot mo ito, may mangyayaring milagro? Hindi totoo iyan. Kung hindi ka naniniwala, subukan mong isuot. May sorpresa mamaya. Pareho lang naman tayong nagpapalit ng posisyon. Anong pinagkaiba kung sino ang magsuot? Nasusuot ko na ba? Bilisan mo't sumunod ka. Bakit ka ba sumisigaw ng walang dahilan? Ay, grabe. Kailangan ng gumagamit mismo ang sumigaw. Para gumana? Ako? Huy, anong ginagawa mo? Wala. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Kahit makapaghintay ka, si Kui Jingyi ay hindi. Sabi ko na wala akong interes kay Kui Jingyi. Ikaw ang gusto ko. Sabi ko na rin, ibigay mo ang lihim na resipe. At akin ka. Bakit ka nagmamadali? Hindi mo dapat sabihin niyan, hindi ba? Ha? Ang isang gabing kasiyahan ay may malaking halaga. Ang ganda ng hotel, ang laki ng kama. Hindi ka ba gagawa ng anuman? Sayang naman. Hindi ko talaga inakala na ikaw ay isang taong walang puso. Hindi ako taong walang puso. Bilisan mo't sumunod ka.
Ikaw, paano mo nagawa ito? Bilis, sabihin mo. Saan dinala ni Zuotian si Kui Jingyi? Hindi simple yan ah. Kahit hindi ko alam kung paano mo nagawa, pero ang ipasabi mo sa akin kung nasaan si Kui Jingyi, imposibleng mangyari. Ako? Ate, sige na. Parang awa mo na. Sabihin mo na sa akin kung nasaan siya, di ba? Ganoon mo ba siya kamahal? Ay, naku, oo nga. Hindi, sige na, parang awa mo na. Ako ang may kasalanan, wala siyang kinalaman doon. Hindi ko inakala na ang isang lalaki ay kayang gawin ito para sa isang babae. Pero talaga hindi ko alam kung nasaan si Kui Jingyi. Hindi ba may litrato ka? Dinelete ko yon. Ako at si Ginoong Zuo ay magkasosyo lamang. Pagkatapos nito, hindi na kami magkakaugnay. Ay naku. Kapatid, nahihiya ako? Gusto kong kunin ang isang pathfinding charm para ipagpalit sa'yo ng pagkain. Pathfinding charm? Ito ay isang biyaya mula sa langit. Hindi ko akalain, ang maasim-tamis na pansit na ito ay may kakaibang sarap. Ang pathfinding charm isipin lang sa puso, ang itsura ng hinahanap at isigaw ang Gigi Rululing, natural na lilitaw ang direksyon sa isip. Gigi Rululing. Sa labas ng villa ng pamilya Zuo. Yunfan. Yunfan, Jiang Yunfan. Sa paggising mo pa lang, tinatawag mo na agad ang pangalan ng walang kwentang iyon. Masakit talaga sa puso ko. Bakit ka nandito? Nilagyan mo ng laso ng alak? Talagang matalas ang isip ni CEO Kui. Sa ganitong sitwasyon, nakakagawa ka pa rin ng ganoong tumpak na paghatol. Astig, haha. Nasaan si Yunfan? Nasaan si Yunfan? Anong ginawa mo sa kanya? Ang walang kwentang iyon, may sarili niyang patutunguhan. Sinabi ko na nga, na sa paggising mo pa lang, tinatawag mo na ang pangalan niya. Masakit talaga sa puso ko. Sinasabi ko sa'yo, kung mangyari man ang kahit na anong masama sa kanya, hindi kita patatawarin. Ano bang meron sa walang kwentang iyon? Para araw-araw mo siyang isipin? Mas matimbang siya kaysa sa basurang katulad mo, ng daan-daang beses. Haha, tama. Ako ay basura. Pero ngayon, nasa kamay ko kayong mga basura. Ano ang magagawa mo? Hinding-hindi kita papakasalan. Hindi ko naman sinabing pakakasalan mo ako. Isang babaeng ang puso ay hindi sa akin. Anong mapapala ko sa kanya? Kung gayon, ano ang gusto mo? Gusto ko ang 40% ng shares ng Kui Group. Ang Kui Group ay sa pamilya naming Kui. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko ibibigay sa'yo ang mga shares. Hahaha. Miss Kui, masyado mong tinitingala ang sarili mo. Kahit namamatay pa ako, hindi ko pa rin hahayaang makuha mo ang mga shares. Alam ko yan, kaya hindi ko balak patayin ka. Sabihin ko sa iyo, kahit anong gawin mo, hindi ako susuko. Haha. Kung ganyan lang minamalit mo ko? Pagkatapos kitang paglaruan, ang mga kaibigan ko sa labas ay isa-isang paglalaruan ka. Nag-imbita pa ako ng pinakamagaling na photographer. Kukuhanan niya ang buong katawan mo. Sa panahong iyon, makikita ng lahat sa imperyo, hahaha. Ang sama mo. Kung pinili mo lang ako noon, nagkaroon ka sana ng pagkakataong magtagumpay. Pero, pinili mo pa rin ang walang kwentang. Yan na walang alam. Nararapat ka lang maging laruan ko. Hahaha. Zuotian. Hayop ka, bitawan mo si Jingyi. Ha? Jingyi, huli na ako. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Baka nang may isip na ibang lugar. Si Hiro yun, na walang kwentang yon. Hindi niya kayang hawakan ng isang taong may drogang iniinom. Dapat pala ako na lang ang umaksyon. Ikaw mismo? Ikaw mismo ang gagawa ng lalaki sa ibabaw ng lalaki? Ikaw. Hindi ko alam kung bakit noong nakaraang beses, ikaw na batang yan, ginamitan mo ako ng hindi ko alam na pamamaraan. Tanda ko pa rin ang utang na ito. Uy, Tio Zuo, wag mo akong gawa ng akusasyon. Ikaw ang nagpasimula noong nakaraang beses. Gusto ko sanang tumakas, pero hindi ako makatakas. Tumahimik ka? Nasaan na kayo? Lumabas kayo. Ha? Hindi. Sila na naman ang tatlong ito? Bubugin niyo siya hanggang mamatay. Uy, eroplano! Nasaan? Hindi. Kayo bang tatlo ay mga walang silbi? Nasa loob tayo. Parehong galaw, paano kayo malilinlang ng 2 beses? Habulin nyo. Hulihin nyo siya,
Tapos, putulin nyo ang kanyang mga kamay at paa. Sirain nyo. Yunfan, mag-ingat ka. May oras ka pa para mag-alala sa kanya? Sinasabi ko sa'yo, mamamatay siya ngayon. At ikaw, maghanda kang mapahiya. Aha. Wow. Ina, ang ganda ng sipa mo. Aray. Hindi ba mahilig ka sa mga babae? Sisirain kita ngayon. Yunfan, mag-ingat ka, okay lang ako. Mukhang okay naman si Jingyi. Pero itong tatlong ito, paano ko sila matatalo? May makapangyarihang kalaban ng munting diwata? Sinong immortal na kaibigan ang makakatulong? Ngayon ang pulong ng 10,000 immortal. Lahat sila ay nasa pulong, tanging ang maliit na Diyos lang ang nakabantay. Naku, hindi ba yan ang tauhan ni Pigsy? Bahala na. Kaibigang immortal? Noong nakaraan, hindi mo ako binigyan ng magic weapon. Ngayon, pakisuyong iligtas mo ako. Yung kinain ko mula sa iyo noong nakaraan, ang tuyo at matigas na bagay na iyon, paano mo naman nasabi? Lintik, ikaw na tanga. Diretsong kinain ng tinapay? Nagkamali po kayo, kaibigang immortal? Kailangan ninyong ilagay ang maliit na pakete sa mangkok, pagkatapos ilagay sa mangkok, at saka ibuhos ang kumukulong tubig. Maghintay ng halos 3 minuto bago tikman. Ganun pala, susubukan ko ulit. Anong susubukan? Wala namang magbabago. Nandito. Wala kang matatakasan, bata. Habulin. Hindi ako makakatakas. Huwag mo na akong habulin. Huwag kang tumakbo. Huwag mo na akong habulin, pwede ba? Huwag kang tumakbo. Hindi ko akalain na may ganitong kamanghamanghang pagkain sa mundo. Isang buhos lang ng mainit na tubig, at sa sandaling panahon ay nagiging masarap na pansit sabaw. Kung gusto mo, ayos lang. Aray, mamatay na ako. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Ako ang pinakamataas na Diyos ng pagpatay sa kalangitan. Paano kung bigyan kita ng isang taga ng Diyos bilang pasasalamat? Hindi. Kung gusto mong pumatay ako ng tao, ayoko ring makulong. Kung gayon, ang saksakin ng libu-libong palaso? Ayoko rin. Ang pagtawag sa bagyo? Hindi, madadamay din ako doon. Wala ka bang kahit normal na magic weapon? Ako ay Diyos ng pagpatay. Puro panlaban at pangpatay lang ang magic weapon ko. Ang Zubaji ay tamad at walang silbi. Paano naging ganoon kalakas ang mga tauhan niya? Dahan-dahan kuya, dahan-dahan. Sabi ni Lausha. Ngayon, babaliin namin ang iyong mga kamay at paa. Aray ko. Tao lang. Huwag masyadong marahas, di ba? Pinatawad ko lang kayo kanina. Kung hindi, nakita nyo na rin si Haring Yama, di ba? Tigilan mo na ang kadaldalan. Ha? 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 Wag. Bilisan mo't kalagan mo ako. Kakalagan kita? Aray. Yunfan, aray, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ang ingay mo, malakas pa rin ang sipa ng binti mo. Kung ilang beses mo akong sinipa, ganun din karaming beses kitang aakayin. Hahaha. Yunfan, tulungan mo ako. Sa tingin mo ba, ang bobong yon, matatalo niya ang tatlong iyon? Mag-enjoy ka na lang sa pagpapahinga. Hahaha. Bitawan mo ako. Yunfan, tulong. Hindi na kaya, kahit ako. Sabi ni Lausha. Ngayon, tatapusin na namin ang buhay mo. Naku, sige na, hayaan mo na lang akong maposes. Bakit hindi mo ginawa yan kanina pa? Ilang tao lang ba yan? Hindi pa yan sapat para sa akin. Sabihin mo, isa-isa o sabay-sabay na kayo? Wala kang silbi. Huwag kang magmayabang diyan. Kung gayon, sabay-sabay na kayo. Hoy! Huwag mo silang patayin ha? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Hinimatay lang sila, hindi patay. Sabay-sabay na kayo? Naghintay pa ako para bumalik sa duty. Ha? Ito lang? Halos mapatay ka na ng mga yan. Ikaw ba ay isang Diyos? Para sa mga karaniwang tao, sila ang pinakamataas na lakas sa pakikipaglaban. Puntaan mo muna ang asawa ko? Bitawan mo. Hindi mo ba nakikita na abala ako? Jiang Yunfan? Nasaan ang mga tauhan ko? Nakahiga sa sala,
Hindi magigising. Sa loob ng 3 oras. Imposible, talagang imposible. Silang tatlo ay inakila ko ng mahal. Ano ang mahal? Nakakain ba yan? Huwag mo na siyang kausapin pa. Kung paano niya ako ginawa kanina, gusto ko siyang pagbayarin ng doble. Maliit na bagay. Anong gagawin mo? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Huwag mo akong galawin. Huwag mo akong galawin. Ang sakit. Ang sakit. Sumuko na ako. Ang sakit-sakit. Hindi. Matagal na rin akong hindi nakapag-ehersisyo ng ganito. Ang sarap sa pakiramdam. Yunfan. Ang galing mo, Yunfan. Yunfan. Yayakapin ko ba siya? Oy, bumalik ka sa trabaho. Oy, sige, ayos na. Bilisan mo, tumawag ng pulis. Ang left group ay tapos na. Salamat sa inyo sa hindi pagtatanim ng sama ng loob at sa pagtulong ninyong maging saksi. Kundi, tapos na ang buhay ko. Ayos lang. Alam kong hindi ka masama. Minsan kasi, ang mga tao ay naliligaw ng landas. Sinabi na sa akin ni Yunfan ang tungkol sa iyo, ililipat ko ang pera sa iyong account. Hindi. Labis na akong nagpapasalamat sa tulong ninyo. Paano pa ako kukuha ng pera sa inyo? Ayos lang. Pinag-usapan na namin ni Jingyi, ikaw na ang magiging doktor ng pamilyang Kui. Ang perang ito ay parang advance payment na para sa konsultasyon. Salamat. Sobrang salamat. Hindi ko talaga alam kung paano ka pasasalamatan. Kung gayon, ano man ang ipagagawa mo sa akin sa hinaharap, gagawin ko, kahit pa maging katulong ako. Hindi na kailangan ng katulong. Masarap kang magluto. Sa ibang araw, ipagluto mo ako ng hapunan. Siyempre naman. Sige, aalis na ako. Bye-bye. Masarap ba talaga siyang magluto? Hindi ko pa nga kasi natitikman ang luto mo, di ba? Sige, mamaya ako ang magluluto para sa iyo. Ubusin mo lahat. Kung gusto mo akong lasunin, sabihin mo lang, hindi mo na kailangang magluto ng 2 putahe. Iluto kong pagkain, ay uubusin mo lahat. Oo na. Oga. Ay. Ganun ba kapangit ang lasa? Wala. Kung ito ay kinain ng Diyos, hindi nila ako aalisin sa group chat. Anong Diyos? Hindi, ang ibig kong sabihin, itong pagkain mo. Kahit Diyos kumain ito, magla-like sila. Hahaha. Hindi ako naniniwala. Pew. Ay. Pasensya na. Napagkamalan kong asukal ang asin. Ayos lang. Ang asawa ko, makakasanayan mo rin ito. Sino ang asawa mo? Hindi pa ako pumapayag. Teka, saan ka pupunta? Hindi ka pa rin papayag? Kung gayon, pipilitin kitang sumang-ayon. Ay, huwag mo akong biruin. Nakulong na si Zuo Tian? Balik na rin ang shares? Dapat may oras na tayo para magkaanak, di ba? Ako. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi ako. Ako? Ano ako? Umalis na ako. Ay, gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa pagkakaroon ng anak. Ipagpaliban muna natin ng 1 o 2 taon. Bakit naman? Ngayon, ang Kui Corporation ay may nakitang proyekto sa ibang probinsya. Gusto nilang gamitin ito para palawakin ang kanilang market. Hindi ba bukas ay may mahalagang trabaho at magpapahanda pa siya ng birthday banquet? Gusto kong makipag-ugnayan doon. Kung gayon, pwede ba akong sumama? Ikaw ngayon ay ang aking personal na assistant. Pero, hindi naman ito nakakasagabal sa atin, di ba?